Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1291 hanggang 1310. Kabanata 1291. Gayunpaman, ang kalamangan na ito ay walang kahulugan para kay Jasper. Nagbago ang ekspresyon ni Scott at bigla siyang huminga ng malalim para sabihin, "Look, Jasper. Inaamin ko na hindi ko dapat sinasaktan ang mga lalaki mo. Ngayon pantay na tayo. Pumunta ako dito para makipag-usap sa iyo tungkol sa negosyo. Paano kung mag-negotiate tayo, Ham?" Kalmadong sagot ni Jasper, "Business. Hindi pa ako nakakita ng sino man na nagsasabing naririto sila para sa negosyo na nagsimulang bubugbugin ang mga tao sa sandaling makapasok sila sa mga pintuan." "Jasper," nagtaas ng boses si Scott, "maaaring mayaman ka at maaaring makapangyarihan ang JW Company, ngunit gumastos ka ng 100 milyon para makuha ang Downstream Investment Company sa Tefa City. Wala kang mapapala sa paggawa ng isang kaaway sa akin. Hindi mo man lang ba alam iyon?" Napataas ang kilay ni Jasper. Ang isip ni Scott ay tumatakbo ngayon. Parang hindi naman siya complete newbie. Oo naman, kung ganoon. Paano mo gustong magnegosyo? Mahinahong tanong ni Jasper. Napalitan ng tuwa ang ekspresyon ni Scott nang makitang handang makipag-ayos si Jasper. "Simple. Gusto ko ng kalahati ng shares ng Downstream Investment Company. Pagkatapos ay sisiguraduhin kung magiging maayos ang negosyo ng Downstream dito sa Tefa City at walang maglalakas loob na gumawa ng anumang gulo sa atin." Natawa si Jasper nang marinig niya si Scott. Naramdaman ni Scott ang pagyanig ng kanyang puso sa takot sa pagtawa ni Jasper at madilim na nagtanong, "Anong tinatawa-tawa mo? Ano ang kahulugan nito? Natatawa ako sa hindi makatutuhanang panaginip mo." Hindi kailanman binalak ni Jasper na makipagsosyo kay Scott mula pa noong una, novel drama. Naunawaan niya ng husto ang mga bata ng trust fund tulad ni Scott. Ang lahat ng iniisip ng mga taong ito sa buong araw ay kung paano magsinungaling at mandaya. Ang tanging dahilan kung bakit sila nagtagumpay ay ang mga taong nakausap nila noon ay takot sa kanilang pamilya at lakas. Sa paglipas ng panahon at ang bilang ng mga negosyong nasa ilalim ng kanilang kontrol ay lumaki, ang mga batang ito ng trust fund ay nagsimulang baliwalain ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, ang pagkilos na ito ay walang silbi sa harap ni Jasper. "I spent 100 million to acquire that company and you're just going to ask me for half the shares just like that. Sino ka sa tingin mo?" Nanlamig ang ekspresyon ni Scott nang marinig ang pangungusap ni Jasper. "Jasper, huwag mong kalimutan na ang Tefa City ay kabilang pa rin sa pamilya ko sa Covington. Kung hindi sumang-ayon ang pamilya ko, sa tingin mo ba ay makakapagnegosyo ka rito ayon sa gusto mo?" Tumawa si Jasper at malamig na sumagot, "Madaling lutisin ang problemang iyon. Kung hindi ka sumasang-ayon, pagkatapos ay aalisin kita. Kung hindi sumasang-ayon ang pamilya Covington, aalisin ko sila. Hindi ba malulutas lahat ng problema ko noon?" Nanlaki ang mata ni Scott sa narinig. "Nababaliw ka na ba, Jasper? Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ay isang uri ka ng Diyos?" "Hindi ako Diyos, isang normal na negosyante." Tinitigan ni Jasper si Scott at mariing sinabi, "Isang negosyante na tumangging pagsamantalahan mo. Gaya ng sinabi ko ngayon lang, nakuha ko na ang kumpanya at magsisimula na akong magnegosyo. Walang paraan na ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng mga pagbabahagi dahil lamang sa hiningi mo. Sige at ipakita mo sa akin kung ano pa ang mga pakulo mo, maghihintay ako." Inis na itinaas ni Scott ang kamay at tinuro si Jasper, "Fine. Mabuti naman. Panalo ka this time. Pero sasabihin ko rin sa iyo. Hindi ko hahayaang magnegosyo dito sa Tefa City ang kalokohang kumpanya mo, kung hindi, baka mamatay na rin ako." Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at tumingin kay Scott ng masama bago siya nagsabi ng calmly, "Alright, then. Mag-away tayo. Sa naaalala ko,
Nasa real estate business ang Covingtons, di ba? Kalahati ng mga gusali ng Tefa City ang itinayo mo. Mabuti, mayroon din akong negosyo sa industriya ng real estate at mayroon akong ilang mga gusali dito sa Tefa City. Pagkatapos ay inilabas ni Jasper ang kanyang telepono para tawagan si Sean, ang taong namamahala sa kumpanya ng real estate. Suriin ang lahat ng aming real estate na ibebenta pa sa Tefa City. Ang sinumang customer na handang bumili ng mga kontrata sa pabahay ay bibigyan ng renovation na nagkakahalaga ng 10% ng kanilang presyo ng pabahay. Maaari itong gamitin bilang diskwento sa base na presyo ng pabahay o matubos para sa libreng renovation at mga electrical appliances. At kung ang aming mga customer na darating upang bumili ng aming real estate ay kasama ang kanilang mga kontrata sa kumpanya ng real estate ng pamilya Covington, bayaran ang kanilang bayad sa kompensasyon at itaas ang bonus sa pagsasaayos sa 20%. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1292. Saglit na natigilan si Sean nang marinig ang bilin ni Jasper. Gayunpaman, matalinong tao si Sean at alam niya ang isang bagay. Ang kumpanya ay kay Jasper, kaya kompletong sinabi ng lalaki ang nangyari sa loob nito. Pagkaintindi niyon ay agad namang sumagot si Sean. Naiintindihan ko, Mr. Lane. Sasagutin ko agad. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumingon si Jasper para tingnan ang kahabag-habag na ekspresyon ni Scott at mahinahong sinabi, hindi lang real estate ang ginagawa ng pamilya Covington, di ba? Isa rin ito sa tatlong nangungunang supplier ng mga hindi staple na pagkain sa Southeast Province, ham. Tapos, tumawag ulit si Jasper. This time kay Dawson. Uncle Schuler, mangyaring alisin ang lahat ng hindi pangunahing pagkain na ibinibigay ng pamilya Covington sa mga stand sa mga supermarket ng grupo. Malayo sa lungsod ng Norites, nasa isang pulong si Dawson nang matanggap niya ang tawag at ngumiti habang sumagot, sige. Magpapadala agad ako ng salita. Bilang pinakamalaking chain supermarket brand, ang Schuler Supermarkets ay may napakaraming supplier na humihiling ng isang partnership. Dumating sa punto kung saan ang anumang produkto ng isang negosyo ay tiyak na kumikita sa sandaling ito ay ibenta sa mga stand ng Schuler Supermarkets. Kaya naman, walang problemang maglabas ng isang tatak ng hindi staple na pagkain mula sa mga stand. Ibinaba ni Jasper ang telepono at tumingin kay Scott, walang kulay ang mukha ng lalaki. Mahinahong hiniling ni Jasper, sabihin mo sa akin kung ano ang iba pang industriyang kinasasangkutan ng nangingibabaw na pamilyang Covington na ito sa Tefa City. Napaawang ang sulok ng bibig ni Scott. Wala siyang masabi, ngunit nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pangatlong henerasyon pa lang siya ng pamilya Covington. Ang kanyang lolo at tatay pa rin ang namuno sa pamilya. Ang namamahala ngayon ay maaaring ang kanyang ama, ngunit kahit ang kanyang ama ay isang junior lamang sa mata ng matanda. Hindi kailanman naisip ni Scott na dadalhin niya ang kanyang pamilya ng napakaraming problema. Mr. Si Lane, ang pamilya Covington ay gumagawa din ng mga pagkain at inumin, at mayroon silang ilang malalaking restaurant at hotel sa Tefa City. Biglang nagsalita si Baz. Wala siyang ibang gusto kundi sirain si Scott, kaya natural na hindi niya papalampasan ang pagkakataong ito. Kinilig si Scott nang marinig niya si Baz. Masama ang tingin niya kay Baz na parang gusto niyang punatin ang lalaki. F&B at hotel, ha? Hindi ako kasali sa dalawang industriyang iyon. Gumaan ang pakiramdam ni Scott nang marinig niya si Jasper, ngunit ang ginhawang ito ay tumagal lamang ng ilang segundo bago nagpatuloy sa pagsasalita si Jasper. Pero malapit ako sa ilang may-ari ng restaurant sa Norites City. Hindi dapat maging anumang problema ang mamuhunan sa kanila at hilingin sa kanila na magsimula ng isang trade war sa negosyo ng pagkain at inumin ng pamilya Covington. Tungkol sa mga hotel, ang taong namamahala sa Hilton Hotels sa Southeast Province ay nakipag-ugnayan sa akin ilang araw ang nakalipas at tinanong kung gusto kong magtrabaho ng magkasama. Balak kong tanggihan, pero ngayong pag-isipan ko, parang hindi naman masamang magbukas ng JW Hilton dito sa Tefa City, hindi ba? Nawalan ng pag-asa si Scott nang marinig niya ito. Baliw ka, Jasper. Sigaw ni Scott, novel drama. Ano lang ang nagawa ko para masaktan ka, to the point na handa kang pumunta sa malayo at puntiryahin ang pamilya Covington. Kahit na magtagumpay ka, magbabayad ka pa rin ng maraming pera. Tumawa si Jasper at nagtanong, maraming pera ba ito?
Kung nagawa kong ganap na maalis ang pamilya Covington mula sa Tefa City, kung gayon ang espasyong iiwan mo sa palengke ay madaling babalik sa akin ng lahat ng binayaran ko. Napuno ng takot ang mga mata ni Scott habang sinisigawan niya si Jasper, kaya ipaglalaban mo hanggang kamatayan ang pamilya Covington dahil sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Kalmadong sagot ni Jasper, sa tingin mo ito ay isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Sa tingin mo rin tama lang na bigyan kita ng kalahati ng shares ng Downstream Investment Company, di ba? Panipi kuwit panipi, walang masabi ngayon si Scott. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Scott. Nang makita ang numero ng telepono ng kanyang ama sa display, nanginginig si Scott habang nilalamon siya ng masamang pakiramdam. Hindi pinansin ni Scott ang matinding pagnanais na ihagis ang telepono at itago, pagkatapos ay nag-ipon ng lakas ng loob na kunin ang telepono. Scott, sinong sinaktan mo? Ang tatay ni Scott, si Emmett, ang kasalukuyang tagapagsalita ng pamilya Covington, ay sumigaw sa linya. Nang inig ang puso ni Scott at namutla siyang nagtanong, Tatay, paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Hanggang kailan mo pa balak itago ito sa akin? Sabi ng mga nasa ibaba ko, nasaktan mo ang may-ari ng JW Company, si Jasper Lane. Umiyak si Scott at sumagot, hindi lang na-offend. Tinawag niya ang mga subordinate niya sa harapan ko kanina lang. Hindi lamang niya tayo inaaway sa industriya ng real estate, ngunit gusto rin niyang alisin ang mga produkto ng aming kumpanya sa mga stand ng supermarket. Sinabi rin niya na sasalakayin niya tayo sa F&B at sa industriya ng hotel. Itay, sinusubukan niyang bunutin ang pamilya Covington. Agad na umungol si Emmett nang marinig niya si Scott. B***starred ka. Lagi kong sinasabi sa'yo na low profile ka lang, di ba? Huwag isipin na dahil ipinanganak ka sa pamilyang Covington ay nangangahulugang nasa tuktok ka ng mundo. Mayroong toneladang tao sa labas na mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Covington. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para saktan ang JW Company? Alam mo ba kung ano ang kinokontrol ng JW Company sa Southeast Province? Nanginginig si Scott at sumagot, hindi ko akalain na magiging ganito kalubha ang kahihinatnan. Iniisip ko lang na makakuha ng ilang mga benepisyo. Nasaan ka ngayon? Aisley na tanong ni Emmett. Napatingin si Scott kay Jasper na may kasalanan at sumagot, nasa kwarto ako ni Jasper sa Tefa Hotel. Hinahanap mo siya. Ang tapang mo. Gustong bugbugin ni Emmett si Scott. Ibigay mo kay Jasper ang telepono. Hindi nang ahas si Scott na kumuha ng sarili niyang sweet time at agad na ipinasa ang telepono kay Jasper. Kinuha ni Jasper ang telepono at mahinahong sinabi, ito si Jasper Lane. Mr. Lane, I'm sure there's got to be a misunderstanding in this, agad na nagpakumbaba si Emmett habang nagsasalita. Ako ang tatay ni Scott, si Emmett Covington. Sisiguraduhin kong matuturuan ng leksyon ang walang kwentang anak na iyon sa iyong pagkakasala sa iyo, kaya pagbigyan mo na lang siya. Kalmadong sagot ni Jasper, sinubukan ako ng anak mo na dayin at 2 beses na sinaktan ang mga tauhan ko. Dapat na ba akong mag-move on doon? Natahimik sandali si Emmett bago sumagot, Mr. Lane, may ilang bagay na hindi masasabi ng malinaw sa telepono. Paano ito? Magtatakda ako ng isang handaan sa aking bahay ngayong gabi para lamang sa iyo, Mr. Lane. Ang aming matandang master ay interesado rin na makipag-usap sa isang batang negosyante na tulad mo, Mr. Lane. Ano sa tingin mo? Ikaw ay kinasasangkutan ng iyong matandang master. Ngumiti si Jasper at sumagot, dahil inimbitahan mo ako, Mr. Covington, kaya tama lang na dumalo ako. Tinapos ni Jasper ang tawag at ibinalik ang telepono kay Scott bago mahinahong sinabing, pwede ka nang umalis. Pupunta ako sa bahay mo mamayang gabi. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Scott at gusto niyang bantaan pa si Jasper, ngunit hindi niya ito pananggahasang gawin pagkatapos niyang isipin kung gaano kagalit ang kanyang ama. Gusto siguro ng lalaki na balatan siya ng buhay. Kung gayon, hihintayin kita sa bahay. Sabi ni Scott bago tumakbo palayo ng hindi lumilingon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1293. Pagkaalis ni Scott, dinala ni Jasper si Baz sa ospital. Nalungkot si Baz, na na-hospital ng 2 magkasunod na araw. Salamat na lang at nakita ng check-up na walang masyadong malaking problema.
Huwag subukang kunin ang tama kung maulit ito sa hinaharap. Ang pagprotekta sa sarili ang pinakamahalaga rito, paalala ni Jasper. Nakangiting ngumiti si Buzz at sumagot, hindi ko alam na si Scott ay magsisimulang salakayin ako ng kanyang mga tao sa sandaling pumasok siya sa pintuan. Nahuli niya akong wala sa bantay. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper at sinabing, gagawin ko ang lahat para maalis ang problema sa pamilya Covington para magkaroon ka ng magandang kapaligiran para makapagtrabaho. Saglit na natigilan si Buzz bago ito mabilis na sumagot, Mr. Lane, gusto mo bang manatili ako sa Tefa City? Bakit? Wala ka bang lakas ng loob na gawin iyon? Ngumiti si Jasper. Galit na sagot ni Buzz, it's not that I don't dare. Hindi ako natatakot sa anumang bagay, maliban sa sirain ito. Ikaw ang nakaalam ng Downstream Investment Company at ikaw ang nakakuha ng kumpanya. Ngayong nakabili na ako, hindi na kita hahayaang tumakas ng ganoon kadali. Biro ni Jasper, saka sinabi kay Buzz ang iniisip niya nitong mga araw. Plano kong ibigay sa iyo ang Downstream Investment Company para sa pamamahala. Sa kabila ng hula na ito ang nangyari, likas pa ring tinanggihan ni Buzz si Jasper nang marinig niya ang panukala ng lalaki. Hindi pwede, Mr. Lane. Wala akong sapat na karanasan at isa lang akong normal na empleyado sa kumpanya. Hindi ko naman mapapamahalaan bigla ang isang buong kumpanya. Maaaring walang ibang pinagkakatiwalaan si Jasper, ngunit iba si Buzz. Sa kanyang nakaraang buhay, ganap na binago ni Buzz ang Downstream Investment Company sa isang bagay na malaki sa kanyang sarili na walang ibang gagabay sa kanya. Hindi banggitin na sa buong panahon ng pagmamasid, tinanong din ni Jasper si Chad at ang Departamento ng Pamumuhunan kung ano ang iniisip nila tungkol sa mga pagtatanghal ni Buzz. Sigurado si Jasper na may potensyal si Buzz na maging matagumpay muli. Huwag kang mag-alala, maglilipat ako ng ilang tao para tulungan kang pamahalaan ang kumpanya. Makipag-usap sa sino mang kailangan mong dalhin mula sa Departamento ng Pamumuhunan. As long as they're willing then they can immediately come to work here. Kung tungkol sa karanasan, walang ipinanganak na may kaalaman kung paano pamahalaan ang isang kumpanya. Ito ay isang bagay na dapat mong dahan-daang maging pamilyar sa iyong sarili. Maaari kitang bigyan ng pera. Maaari kitang bigyan ng lakas ng loob. Maaari din kitang bigyan ng oras. Pagkatapos ay tinapik ni Jasper ang balikat ni Buzz at sinabing, ngunit ang pagtitiwala ay isang bagay na hindi ko maibibigay. Ang kumpiyansa ay isang bagay na kailangan mong paunlarin sa iyong sarili. Nagtitiwala ako na magagawa mo ng maayos, ngunit kailangan mo ring magtiwala sa iyong sarili. Excited na tumingin si Buzz kay Jasper. Ibinuka niya ang kanyang bibig, at pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, sa wakas ay naitanong niya sa kanyang puso. Mr. Lane, bakit mo ako pinapahalagahan ng sobra? Alam ni Buzz na hindi siya henyo. Sa katunayan, mula pa noong bata pa siya ay nakakatanggap na siya ng mga masasakit na salita, at hindi siya isang taong mahal ng lahat. Gayunpaman, nagbago ang lahat pagkatapos niyang makilala si Jasper. Parang mas pinahahalagahan siya ni Jasper kaysa sa iba. Hindi lamang siya binigyan ni Jasper, isang taong walang kakayahan, karanasan, o akademya, ng pinakamagandang pagkakataon sa trabaho, ngunit ipinaabot din ni Jasper sa kanya ang isang kumpanyang nakuha niya na may 100 milyon para pamahalaan. Napakaganda ng ginawang kabaitan ni Jasper kaya hindi maiwasan ni Buzz na magduda. Bakit? Novel drama. Isa lang akong normal na tao, paano naman ako karapat-dapat sa paghanga ni Jasper? Bilang tugon sa tanong na ito, ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sumagot sa isang panandaliang tono na hindi masyadong naintindihan ni Buzz, walang tiyak na dahilan, sa totoo lang. Kung kailangan kong makabuo ng isa, pagkatapos ay masasabi ko lamang na ito ay kapalaran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1294. Nang mawalan ng pag-asa si Jasper dahil sa kanyang kahirapan, pagkatapos niyang makipaglaban kay Penelope at maiwan sa kahihiyan, o napilitang desperado dahil sa mga may utang sa kanyang nakaraang buhay, palaging si Buzz ang tumulong sa kanya financially at physically. Nauna niyang tinanong si Buzz tungkol sa ginawa niya rin ito, na sinagot ni Buzz, dahil sa kapalaran. Hindi makumpirma ni Jasper kung ito nga ba ay tadhana, ngunit alam niyang bilang tao, kailangan niyang suklian ang kabaitang ito. Kahit na ito ay kabaitan mula sa kanyang nakaraang buhay.
Kinailangan pa itong bayaran. Sige, magpahinga ka ng mabuti at bumalik sa ospital pagkatapos mong matapos ang 2 bag ng saline drips. Remember to eat dinner. I can't eat with you since pupunta ako sa Covington family. Tumingin si Jasper sa oras at tumayo para sabihin. Agad na tumangala si Baz at sinabing, pupunta ka ba talaga sa Covington family house, Mr. Lane? Masama ang reputasyon nila. Hindi naman siguro nila ako pwedeng i-hostage doon. Tuwang-tuwang tinuro ni Jasper si Julian at sinabing, huwag kalimutan na kahit napiliin nilang lumaban, walang sino man sa Tefa City ang makakapigil kay Julian. Nang maayos na si Baz, umalis si Jasper sa ospital at agad silang pinahatid ni Julian sa tirahan ng pamilya Covington. Ang Rose Garden, ang pinakamalaking komunidad ng Tefa City para sa mayayaman, ay kabilang din sa pamilya Covington. Ang pamilya Covington ay kumuha ng malaking bahagi mula sa pinakamagandang lugar ng lupain sa Rose Garden at iniwan ito para sa kanilang sarili. Kara-rating lang ni Jasper sa entrance ng villa at bumaba ng sasakyan nang makita niya ang isang medyo may edad na lalaki na naghihintay kasama si Scott sa pintuan. Mr. Lane, marami na akong narinig tungkol sayo. Sa mga gulo ng puting buhok sa paligid ng kanyang templo, mukhang makapangyarihan si Emmett. Nakasuot siya ng cashmere sweater sa ibabaw ng kanyang shirt at mukhang isang makaranasang negosyanteng nasa katanghaliang gulang. Lumapit si Emmett na may malaking ngiti, inabot ang kamay para makipagkamay kay Jasper, at nakipag-usap. Nang makita kung gaano kagalang si Emmett, hindi naglagay ng madilim na ekspresyon o umarte si Jasper sa harap niya. Na may magiliw ng ngiti, binati ni Jasper, ikinagagalak kong makilala ka, Mr. Covington. Nagkamayan ang dalawa at nagsimulang magkwentuhan, novel drama. Mula sa malayo, nagdilim ang tingin ni Scott sa nakita. Gumalaw ang kanyang mga labi sa isang mapang-asar na pagngisi. Pinakaayaw niya ang mga taong ito. Kahit alam nilang magkaaway sila, ngumiti pa rin ang mga taong ito at nagkunwaring kaibigan. Paano tuso? Hindi na bata si Old Master at hindi na siya madaling gumalaw kaya hindi kanya binati sa labas. Malakas ang hangin dito sa labas, baka pwede pa tayong mag-usap sa loob. Masayang sabi ni Emmett kay Jasper. Sino ako para humiling sa isang elder na tanggapin ako sa pintuan? Tama lang na makilala ko siya sa loob. Sinundan ni Jasper ang mag-amang Covington duo kasama si Julian habang papasok siya sa villa. Ang villa ay pinalamutian ng marangya, na may mamahaling kasangkapan at mga palamuti sa lahat ng dako. Si Jasper ay hindi katulad ng dati niyang kawawang bata. Isang sulyap lang ang kailangan para makakuha siya ng magaspang na ideya kung magkano ang halaga ng lahat. Gaya ng inaasahan sa pinakamayamang pamilya ng Tefa City, ang pagsasaayos ng pamilya Covington sa villa na ito ay kailangang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 milyon. 4 hanggang 5 milyon noong taong 2001. Dinala ni Emmett si Jasper sa isang maliit na tea room. Pagpasok, nakita ni Jasper ang isang payat ngunit masiglang matandang nakaupo sa likod ng coffee table. Greetings, Old Master Covington, I am Jasper. Nagkusa si Jasper para batiin ang kasama. Tumawa ng malakas si Gerard at itinuro ang upuan sa harap niya. Halika, binata. Halika umupo at uminom ng tsaa kasama ang matandang ito. Bahagyang napapikit si Jasper sa kawalan ng paggalaw ni Gerald bago umupo sa tapat niya. Sa sandaling ito, tumingin si Emmett kay Scott at sabay silang lumabas ng tea room. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1295. Magkasamang lumabas ang mag-ama mula sa tea room at dumating sa study room sa itaas. Isara mo ang pinto. Wala na ngayong bakas sa ekspresyon ni Emmett ang casual na ngiti niya nang kausapin niya si Jasper sa ibaba. Sa halip, ito ay madilim at masama ngayon. Naramdaman ni Scott ang pagbagsak ng kanyang puso habang napuno ng masamang premonition ang kanyang puso. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-ipon ng lakas ng loob at isara ang pinto. Nakatalikod na siya pagkatapos niyang isara ang pinto nang tumama sa mukha niya ang isang malaking kamay. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Scott na magsabi ng kahit ano. Sampal. Isang malinaw na sampal ang dumapo sa mukha ni Scott. Natigilan si Scott sa sampal at napatikip sa mukha. Hindi pinansin ang tugtog sa kanyang tainga, galit siyang sumigaw, "Tay! Anong sinaktan mo ako nang walang dahilan? Nababaliw ka na ba?"
Pinandilatan ni Emmett si Scott at pinagalitan, sinaktan kita ng walang dahilan. Ang gulo na dinala mo sa akin ay kasalukuyang nakaupo sa ibaba at kailangan naming lumabas ng iyong lolo at harapin siya para sa iyo. Hindi pa nga namin alam kung mareresolba pa namin ang isyong ito. And you're telling me na sinaktan kita ng walang dahilan. Kahit na ikaw ang may kagagawan ng gulo na ito. Nakatikip pa rin ang kamay ni Scott sa kanyang mukha at galit na sabi niya, "You guys look fine when you talk, though. Gaano karaming problema ito? Kailangan mo bang mag-exaggerate?" Lalong nagalit si Emmett nang marinig niya ito, at gusto niyang sampilan muli ang kanyang anak. Mukhang okay ka nung nag-usap tayo. Ano ang alam mo? Nagsimula na ang mga subsidiary ng JW ng pinagsamang pag-atake sa amin. Nakatanggap na ako ng mga negatibong ulat dahil sa mga aktibidad ng kanilang mga proyekto sa real estate sa pag-target sa amin. Nawalan na kami ng ilang dosenang mga customer na handang baliwalain ng mga tao ang mga deposito na ibinigay nila sa amin at sa halip ay pumili na bumili ng ari-arian mula sa JW Real Estates. Ang ilan sa kanila ay sadyang naglagay ng kanilang deposito sa amin, para lamang dalhin ang kontrata sa JW Real Estates at humingi ng diskwento. Ngayon lang, nawalan kami ng 12 ng mga customer at ilang milyong summer dollars. Magsisimulang kumalat ang balita, at sa lalong madaling panahon, malalaman din ito ng kabuuan ng Tefa City. Sino ang bibili ng aming pabahay? Lahat ay tatakbo sa JW Real Estates. Nagpadala rin sa amin ng pahayag ang Schuler Supermarkets na nagsasabing inalis na nila ang lahat ng aming produkto sa stand sa kanilang mga supermarket sa buong bansa. Hinihiling nila na ipadala namin ang aming mga produkto pabalik sa loob ng 3 araw, kaya hindi bababa sa isa pang 10 milyong halaga ng pagkawala. Tanungin kita, sa tingin mo ba ay hindi big deal? Natigilan si Scott nang marinig niya si Emmett. Gumaan ang pakiramdam ni Scott nang makita niyang tumawag si Jasper kanina, dahil akala niya ay sinusubukan lang siyang takutin ni Jasper. Paano nangyari iyon? Nalulugi din siya sa paggawa nito. Hindi ba siya natatakot na matalo siya? Napabuntong hininga si Scott. Ngumisi si Emmett, "You moron. Sino ang nagmamalasakit dyan kapag nagsimula na ang laban?" Sa yaman ni Jasper, kaya niya tayong salakayin sa halaga ng sarili niyang pera. Gaano katagal sa palagay mo makakaligtas ang pamilya Covington laban kay Jasper sa mga tuntunin ng kayamanan? Wala pang 1 linggo sasabihin ko sa'yo. Novel drama. Yung B** starred. And to think na sa kabila ng itsura niyang happy-go-lucky, napakalupit niya talaga. Paano pa siya natatawa at nakakangiti? Kumuyam ang panga ni Scott at sinabing, "Ito ang hitsura ng taong mapanlin lang. Hindi tulad mo, na nagpapakita ng bawat emosyon na nararamdaman mo sa iyong mukha. Mababaliw ka lang kapag lumabas ka na." Tinitigan ng masama ni Emmett si Scott. "Sinabi ko sa iyo noon na magnegosyo at itigil ang pakikipaglaro sa mga walang ginagawa mong kaibigan. Sa tingin mo, gaano ka kaya? Ano ka kung wala ang pamilya Covington, ang iyong lolo, o ako, ang iyong ama? Sa tingin mo, papansinin ka pa rin ng mga walang kwentang kaibigan mo. Halos kasing edad mo si Jasper. Siya ay mas bata, sa katunayan. Pero tingnan mo siya ngayon. Gumagawa siya ng isang hakbang at, kalimutan mo ako, kahit ang iyong lolo ay kailangang makipag-usap sa kanya ng maayos. Ganito ang hitsura ng taong may kakayahan. Iyong dinadala ang iyong mga walang ginagawa na kaibigan at nagdudulot ng kaguluhan saan ka man pumunta ay isang kahihiyan." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1296. Ako, hindi ko akalain na magiging ganito din. Anong gagawin natin ngayon? Talagang takot na takot ngayon si Scott. Kausap siya ngayon ng lolo mo ng personal. Tingnan muna natin kung paano ito nangyayari. Kung handa siyang magkompromiso, handa ang pamilya Covington na ibahagi ang ilan sa aming mga kita. Ngunit kung talagang gusto niyang ipaglaban tayo hanggang sa wakas, hindi rin madaling sumuko ang pamilya Covington. Sa tea room sa ibaba. Uminom ka ng tsaa tuwing malaya ka, binata. Ang tsaa ay nagpapalinis ng isipan at nagpapaginhawa sa kaluluwa, hindi na kailangan ng labis na galit sa lahat ng oras. Inabutan ni Gerald si Jasper ng 1 tasa ng tsaa. Lahat ng tao ay hinihimok ng mga interes. Hindi na kailangang gumawa ng ganoong matinding haba.
Kinuha ni Jasper ang tasa ng tsaa at humigop ng kaunti bago siya sumagot ng mahinahon, Mr. Covington, hindi ko sinasadyang apihin ang mga tao gamit ang aking kapangyarihan. Kadalasan, ang aking mga aksyon ay isang paraan lamang ng pagtatanggol sa sarili kapag napipilitan akong lumaban. Ganoon din sa partikular na pangyayaring ito. Nagsalubong ang kilay ni Gerald at seryosong sinabi, Scott's been spoiled bulok. Ngunit hindi pa ba sapat ang isang maliit na aral kapag nagkamali ang isang bata? Hindi na kailangan pang guluhin ang relasyon natin. Ngumiti si Jasper at sumagot, Mr. Covington, paano kung ako ay isang mahirap na tao, kung gayon? O marahil ay mayroon lamang ilang milyong summer dollars na halaga ng mga asset. Magkakaroon pa ba ako ng pagkakataong uminom ng tsaa kasama ka dito pagkatapos akong pananakot ni Scott? Unti-unting nawala ang ngiti ni Gerald at sinabi niyang, nagdadahilan ka lang. Kalmadong sagot ni Jasper, excuse or explanation, nangyari na ang sitwasyon. Inimbitahan ako ng pamilya Covington ngayon at pumayag akong sumama. So, diretso na tayo sa punto. Sige, tumanggo si Gerald at walang ekspresyong sinabi, nakita ko na ang lawak ng kakayahan mo at inaamin kong makapangyarihan ka. Sa pagsasalita, ang pamilya Covington ay hindi kayang ipagpatuloy ang pakikipaglaban tulad nito. Ano ang mga hinihingi mo para tumigil ka sa pag-atake? Simple. Tumingin si Jasper kay Gerald at sinabing, ayoko ng pera, hindi ko rin gusto ang ari-arian ng pamilya mo. Ang hiling ko lang ay mula ngayon, aalis na si Scott at hindi na babalik sa Tefa City. Galit na galit si Gerald sa narinig. Masyado kang malayo, Jasper. Ang pamilya Covington ay mayroon lamang nag-iisang tagapagmana. Sa ngayon, nag-iisang anak na lalaki si Scott. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-alis niya sa lungsod ng Tefa at pagbubunot ng buong pamilya ng Covington? Panipi. Kalmadong sagot ni Jasper, wala akong pakialam kung mabunot man ang pamilya Covington o hindi, at wala rin itong kinalaman sa akin. Pero ayaw ko nang makita si Scott sa Tefa City. Kumuyam ang panga ni Gerald at tumingin kay Jasper ng masama. Maaari akong magbayad sa iyo ng 5 milyong halaga ng kabayaran. Mayroon din akong kapirasong lupa sa tabi ng mga hangganan na naghihiwalay sa lugar ng South Mountain at North City. Ito ay medyo mahal na kapirasong lupa, at maaari ko itong iregalo sa iyo. Kung handa kang magbenta ng bahagi ng mga share ng Downstream Investment Company, maaari kong doblehin ang presyo na iminungkahi ko ngayon lang, novel drama. Tuwang-tuwang tumangala si Jasper at nagtanong, Mr. Covington, mukha ba akong taong kulang sa pera? Panipi kuwit panipi, Jasper, maaaring hindi kasing yaman mo ang pamilya Covington, pero ilang taon na kami sa Tefa City. Mapahamak man tayo, hindi ka lalabas na hindi nasaktan. Ilang dekada na akong nagnenegosyo at mayroon pa akong ilang mga matandang kaibigan at kakilala. Wala ka ba talagang planong magpakita ng respeto sa akin? Bahagyang kumunat ang noo ni Jasper at mahinahong sumagot. Binigyan na kita ng respeto. Kung hindi, walang paraan na tatanggapin ko ang imbitasyon na pumunta sa Covington Family Villa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1297. Binabalaan kita, Jasper. Ang Downstream Investment Company ay hindi isang bagay na gustong bilhin ng pamilya Covington. May isang taong mas makapangyarihan sa likod na interesado dito. Mababaliw ka lang sa sarili mo kung patuloy kang magmamatigas ng ulo. Tinitigan ni Gerald si Jasper at sinabing. Bahagyang itinaas ni Jasper ang kanyang noo. Naniwala si Jasper sa sinabi ni Gerald dahil malamang totoo. Ang Downstream Investment Company ay hindi dumating na may lisensya sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, ginawa nito ito. Karaniwan, ang pagkuha ng isang kumpanya ng pamumuhunan ng pondo ng estado ay hindi dapat may kasamang lisensya. Marahil ay may humila ng ilang mga string sa lahat ng ito. Ang isang tao lamang na may napakalakas na mga kontak ay maaaring magsama ng isang hindi mabibaylang lisensya kasama ang pagbebenta ng isang kumpanya ng pamumuhunan na pinondohan ng estado. Kaya naman, maniniwala si Jasper na may isang taong napakalakas ang humila sa mga string na pinag-uusapan. Ang pamilya Covington ay tiyak na hindi sapat na kwalipikado para gawin ito. Sila ay karaniwang isang ahente sa sitwasyong ito. Parehong dinala ni Scott at Gerald ang pagbili ng mga bahagi ng kumpanya ng Downstream Investment.
Kaya naman, naintriga si Jasper nang diretsong sabihin sa kanya ni Gerald ang tungkol sa pagkakasangkot ng isang mas mabigat na karakter. Nakakuha na ako ng Downstream Investment Company, at ito ay isang katotohanan na walang mababago. Ikaw man o ang kakilakilabot na figurang pinag-uusapan mo, walang kukuha ng $1 na tubo mula sa kumpanyang ito. Pabayaan na lang mag-invest at maging shareholder. Tumingin si Jasper kay Gerald at mahinahong nagpatuloy, I'm sure this formidable person has already pulled the strings. Ngunit sa halip na siya mismo ang kumuha ng negosyo, nagpasya siyang gawing middleman ang iyong pamilya. Kaya, alinman sa mabigat na taong ito ay may sensitibong pagkakakilanlan at hindi maaaring magpakita ng personal, o hindi niya talaga gusto ang kumpanya mismo. Tama. Walang sinabi si Gerald pero nanginginig ang puso niya sa takot. Tunay na sanay itong si Jasper, ilang pangungusap lang ang kailangan para maisalaysay niya ang buong katotohanan. Kahit ano pa ang sitwasyon, ang tanging dahilan na ibibigay ko sa iyo kung ano ang mayroon ako ay kung ayaw ko. Kung gusto mong nakawin ito sa akin, halika at kunin mo, novel drama. Tumayo si Jasper at naglakad papunta sa pinto. Alinman sa tanggapin ang aking mga kondisyon, Mr. Covington, o pumunta at hanapin ang makapangyarihang taong ito na sumusuporta sa iyo. Kung nagawa niyang talunin ako, wala akong masasabi. Ngunit ako, si Jasper Lane, ay hindi kailanman sumuko sa anumang paraan mula noong nagsimula akong magnegosyo. Halika at subukan mo ako. Hindi nilinggan ni Jasper ang maasim na ekspresyon ni Gerald at agad na umalis kasama si Julian. Kakaalis lang ni Jasper nang bumukas ang mga pinto ng tea room at maingat na pumasok si Emmett sa kwarto. Dad, kumusta ang usapan? Tanong ni Emmett. Grabe, walang ekspresyong sagot ni Gerald. Habang naghahanda siya ay nagdilim pa rin ang ekspresyon ni Emmett nang marinig ang resulta. Ayaw niya ng pera o lupa. Ang tanging hiling niya ay umalis si Scott ng tuluyan sa Tefa City. Galit na galit si Emmett nang marinig ang kalagayan ni Jasper. Bulge asterisk T. Ang lahat ng mga pundasyon ng pamilya Covington ay nasa Tefa City. Walang paraan para lumipat tayo sa ibang lugar. Iisa lang ang tagapagmana natin, kaya ano ang pagkakaiba niyan sa ganap na pagsira sa pamilya Covington? Bakit siya mag-aalaga? Ngumisi si Gerald. Kung hindi dahil sa iyong dakilang anak, hindi na sana mauuwi ang pangyayaring ito hanggang sa puntong ito. Nagtanong na ako sa paligid, at ang anak mo ang unang nakasakit ng iba. Hindi ito mangyayari kung hindi man. Mapait na tanong ni Emmett, kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa ang magagawa natin? Kumuyam ang panga ni Gerald at malungkot na sinabing, ihanda mo ang sasakyan. Kailangan kong bisitahin ang Marky. Natigilan si Emmett, sasabihin ba talaga natin ito kay Marky? Sinabi niya sa amin na kunin ang Downstream Investment Company sa ngalan niya, ngunit hindi lang kami nagkamali, nasaktan pa namin si Jasper. Natatakot akong isipin ng Marky na wala tayong kakayahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1298, may mas magandang plano ka ba? Tumingin si Gerald kay Emmett ng masama, plano mo bang awayin si Jasper, o paalisin si Scott? Nauutol na sabi ni Emmett ngunit hindi umimik ng matagal. Huminga ng malalim si Gerald at sinabing, go prepare the car. Kahit papaano may kasaysayan kami ng Duke ng Northwest. Sa halip na maghanap ng iba, ang Marky ay dumating upang humingi ng tulong sa kanyang paglalakbay upang bigyang galang ang kanyang mga ninuno sa Tefa City. Nangangahulugan ito na mayroon pa ring antas ng pagiging malapit sa aming relasyon. Wala tayong ibang mapupuntahan kundi ang Marky ngayon. Lumiwanag ang mga mata ni Emmett at tuwang-tuwa siyang sumagot, Dad, are you planning to have the Marky attack Jasper? Wala tayong dapat ipag-alala kung ganoon nga. Maaaring hindi kami manalo laban kay Jasper, ngunit siya ay basura kung ihahambing sa Marky. Madali siyang maalis ng Marky. Ang pamilya Covington ay tila ganap na sumuko sa pakikipag-ayos kay Jasper sa mga sumunod na araw. Nagsimula silang lumaban ng husto laban sa mga subsidiary ng JW at mga pinag-ugnay na pag-atake ng Schuler Supermarkets. Kailangang aminin ng isa na ang pamilya Covington ay tiyak na gumamit ng antas ng kapangyarihan at kasanayan bilang pinakamayamang pamilya sa Tefa City. Gayunpaman, ang JW Company ay hindi na ang mahina at maingat na kumpanya na masyadong natatakot na saktan ang iba. Sa katunayan,
Ang isang malaking bilang ng mga tao sa maraming mga industriya ay kailangang tiyakin na hindi magagalit ang JW Company. Not to mention na ang laban na ito ay nangyari sa loob ng Southeast Province. Upang banggitin ang isang mabigat at mataas na katayuan na tao sa Southeast Province, JW has already made a name for itself. Mukhang malakas ang depensa ng pamilya Covington, ngunit alam ng lahat na sandali lang ang pagkatalo. Gayunpaman, ang mga umaatake at nagtatanggol na partido ay kailangang magbayad ng isang presyo tuwing may mga digmaang pangnegosyo na ito. Ang JW Company ay naubos din ng maraming pera nitong mga nakaraang araw. Walang pakialam si Jasper. Ang pagwawalang bahala sa mga benepisyong makukuha ni Jasper kapag nawasak ang pamilya Covington, ang mga benepisyong dala ng lisensyang pinansyal mula sa Downstream Investment Company lamang ay maaaring maglagay muli ng 10 hanggang 20 beses ng halaga ng perang nawala. Hindi banggitin na ang pag-alis sa pamilya Covington ay isang kinakailangan kung gusto niyang ang Downstream Investment Company ay umunlad ng maayos sa Tefa City. Ito ang mga presyong kailangan niyang bayaran. Jasper, may imbitasyon para sa iyo. Katatapos lang ni Jasper ng isang video conference kasama ang mga tao sa Norritos City nang dalhin ni Julian ang isang tansong imbitasyon. Kinuha ito ni Jasper sa lalaki. Ito ay isang imbitasyon sa isang pagkain, novel drama. Agad na kumunat ang noo ni Jasper nang makita ang pangalan ng nagpadala. Hindi naman ito sikat na pangalan, at kakaunti lang ang nakakakilala sa kanya. Gayunpaman, alam ng sino mang nakarinig ng pangalang ito kung ano ang kasama nito. Lionel Alvarado, si Lord Alvarado, ang pinakamatandang apo ng pamilya Alvarado, sa ilalim ng Duke ng Northwest. Nakilala lang siya ni Jasper dahil narinig niya ang pagyayabang sa kanya ng amo niyang si Baz habang lasing sa past life niya. Sa loob ng Summerland, ang Duke ng Northwest ay kinilala ng publiko bilang isang makapangyarihang tao. Ang pamilyang Northwest Alvarado ay napakalakas at nanatiling mababang profile. Ang dahilan kung bakit alam ni Baz, ang may-ari ng isang maliit na negosyo, ang tungkol sa kanya ay dahil ang Tefa City ay ang lupang ninuno ng pamilya Alvarado. Si Baz ay pinalad din na makita si Lord Alvarado mula sa malayo nang makuha niya ang Downstream Investment Company. Kasabay ng pangunawang mayroon si Jasper sa matataas na uri ng mga pamilya sa buhay na ito, kinilala ni Jasper na ang pagkakakilanlan at katayuan ni Lord Alvarado ay kapantay ng maliit na prinsipe ng Waterhoof City at ang baldado na anak ng pamilya Brown ng Swallow Capital. Sila ang mga natatanging individual mula sa nakababatang henerasyong ito. Ang tatlong magkakasamang ito ay kilala bilang ang tatlong pinakamatalino na kabataang pinuno ng bagong milenyo ng Summerland. Ang Panginoong Alvarado na ito ay pinananatiling mas mababa ang profile kaysa sa iba pang dalawa, kaya mas kaunting mga tao ang nakakakilala sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1299. Jasper, may mali ba sa imbitasyon na ito? Matagal nang sinusundan ni Julian si Jasper. Masasabi pa nga na si Julian ang taong pinakamatagal na nakasama ni Jasper. Dumating na sa puntong nakaugalian na ni Jasper na dalhin si Julian kahit saan siya magpunta. Kaya naman, kilalang-kilala ni Julian si Jasper, at nang makita niya kung paano naging solemn na ang ekspresyon ni Jasper nang makita ang imbitasyon, agad na napagtanto ni Julian na ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa naisip niya noong una. Walang gaano. Umiling si Jasper. Wala siyang intensyon na itago ang mga bagay-bagay kay Julian, ngunit ang sitwasyon dito ay nagsasangkot ng napakaraming tao at hindi alam ni Jasper kung saan magsisimula sa kanyang paliwanag. Dahil sa hitsura ni Lord Alvarado, napagtanto ni Jasper na ang tubig ng Tefa City ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Lord Alvarado sa kanyang nakaraang buhay. Sa makatuwid, ang biglaang imbitasyon na ito ay malamang na nauugnay sa kanyang pakikipaglaban sa pamilya Covington. Ito ay nagkataon na ang mas masamang uri ng balita para kay Jasper. Sabihin mo kay Baz na pabilisin ang mga bagay sa punong tanggapan at sa pag-aayos ng mga tauhan. Hayaan siyang kontrolin ang Downstream Investment Company sa lalong madaling panahon, malungkot na sabi ni Jasper. Napabuntong hininga si Julian at umalis para hanapin si Baz. Nang marinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto, inilagay ni Jasper ang imbitasyon sa gilid. Ang pagkain na ito ay tiyak na isang mapanganib na pagdalo, ngunit hindi binalak ni Jasper na tanggihan.
Maraming bagay ang hindi naiwasan. Kaya naman, maaari rin siyang dumalo ng bukas palad at magpasya sa susunod niyang gagawin pagkatapos niyang mas maunawaan ang sitwasyon. Ang Exquisite House ay isang kilalang pribadong kusina sa Tefa City. Ang mga superior na pagkain nito ay sinamahan din ng mataas na presyo. Sa average na presyo ng pagkain na 2,000 summer dollars bawat tao sa taong 2001, hinding-hindi makikita ang isang regular na salaryman na lilito sa restaurant. Ang pagkain na ito ay isinaayos upang magsimula sa alas 7 ng gabi. Hindi tulad ng mataong pang-araw-araw na restaurant, ang Exquisite House ay ganap na walang laman, dahil ito ay binili para sa gabi. Kinailangan ng higit pa sa pera upang makabili ng isang restaurant na ganoon kahusay. Bumaba si Jasper sa sasakyan at may nakitang ilang karapat-dapat na lalaki, na halatang hindi mga server, na matamang nakatingin sa kanya mula sa entrance ng Exquisite House. Lumapit ang isa sa kanila at magalang na nagtanong, ngunit konserbatibo pa rin, "Ikaw ba si Mr. Jasper Lane?" "Ako nga," tumanggaw si Jasper. "Naghihintay si Marky sa itaas, mangyaring sumunod sa akin." Tumalikod ang akmang lalaki at tinulak ang pinto pagkasabi nito. Walang mga bakas ng anumang mga server sa dining hall ng Exquisite House. Kapalit nila ay mga lalaking naka-black suit na nakatayo sa paligid kahit na sobrang alerto. Ang bawat isa sa kanila ay inookupahan ang mga estratehikong punto ng Exquisite House at nakatayong protektado sa pasukan ng hagdanan. Sa ikalawang palapag, sa bakanan ng isang pribadong silid, dalawang babae na nakasuot ng matikas na tradisyonal na pananamit ang sabay na nag-abot upang buksan ang pinto nang makita nilang dumating sina Jasper at Julian. Ang malakas na amoy ng hotpot ay sumalakay sa kanilang mga butas ng ilong. Isang binata ang nakaupo sa dulo ng round table sa malaking private room, malinaw na nakatutok sa pagkain na nasa harapan niya. May dalawa ring nakakaakit at magagandang babae sa magkabilang gilid niya, ang isa ay may bote ng red wine at ang isa ay may tuwalya. May isang lalaking walang ekspresyon na nakasot sa bawat apat na sulok ng silid. Isa itong engranding eksena. Bahagyang itinaas ni Jasper ang kanyang noo. "May dalawang magaling na manlalaban, Jasper." Tahimik na bulong ni Julian. Tumanggaw si Jasper. Walang nakakagulat tungkol sa ilang mahuhusay na mandirigma na nagpoprotekta sa isang taong kasing halaga ni Lord Alvarado. Gayunpaman, ang eksena ay tila maluho. "Nandito ka na." Mahinahong sabi ni Lord Alvarado mula sa likod ng mesa. Habang pinagsilbihan siya ng dalawang magagandang babae, hindi man lang tumangala si Lord Alvarado habang patuloy siyang nagluluto ng mga hiwa ng tupa sa hotpot. "Maupo ka na at kumain dahil nandito ka na." Ang tono ng lalaki ay tila binabati ang isang matandang kaibigan. Hindi tumanggi si Jasper, at habang ang engrandi sa ibaba at labas ng silid ay hindi masyadong tumutugma sa isang hotpot na pagkain, siya ay nanirahan sa anumang paraan. Naglakad siya papunta sa upuan sa tapat ni Lord Alvarado at casual na umupo. Nakaupo man ay hindi pa rin ginagalaw ni Jasper ang kanyang mga kubyertos. Sa halip, tiningnan niyang mabuti si Lord Alvarado. Sa totoo lang, maaaring si Lord Alvarado ang pinakakaakit-akit na lalaking nakita ni Jasper. Sa Katanji tanging katangian, matatalas na kilay, at mabituing mga mata, ang mga tampok ng mukha ng lalaki ay nakaayos sa magandang simetriya. Ang higit na nakatawag ng pansin sa kanya ay ang beauty nunal sa ilalim ng kaliwang mata na nagdagdag ng feminine touch sa maselang hitsura ng lalaki. Pambihira rin ang ganda ng dalawang nakabihis na babae sa likod niya, ngunit namutla sila ng husto kumpara kay Lord Alvarado. Nakakahiya na ang gayong kagandahan ay makikita sa mga katangian ng isang lalaki. Ito ang unang naisip ni Jasper nang makita niya si Lord Alvarado. "Bakit hindi ka kumakain?" Napagtanto ni Lord Alvarado na matagal na siyang tinatitigan ni Jasper. Gayunpaman, tila sanay na siya at hindi nagpahayag ng anumang sama ng loob. Sa halip, magiliw niyang tinanong si Jasper. "I prefer my food spicy." Medyo nahiya si Jasper at namili na lang ng dahilan. "Ang masama ko, ito ay isang oversight sa aking bahagi." Ngumiti si Lord Alvarado kay Jasper. Maging si Julian ay nakaramdam ng bahagyang kawalan ng pagtatanggol sa kagandahan ng lalaki, pati na si Jasper. Lumingon si Lord Alvarado para turuan ang babaeng nasa tabi niya, "Pumunta ka at humingi ng isang plato ng pampalasa." Magalang na kinilala ng babae,
Saka siya tumalikod at umalis. Kasabay nito, inilagay ni Lord Alvarado ang isang nilutong piraso ng tupa sa kanyang bibig. Ginawa ni Lord Alvarado ang gayong simpleng aksyon na tila ganap na naaayon sa kanyang aura, novel drama. Nagawa ng lalaki na gawing parang marangal na delicacy ang hot pot. Talagang wala sa mga chart ang hitsura at alindog ni Lord Alvarado. Wala akong maraming oras, sabi ni Lord Alvarado habang kumakain. May oras lang akong kausapin ka habang kumakain ako. Diretso na tayo sa punto. Ang pamilya Covington ay isang medium lamang, ako ang nais ng Downstream Investment Company. Tumanggaw si Jasper at sumagot, naisip ko rin. Ngumiti si Lord Alvarado at nagpatuloy, ayoko ng mga taong humahadlang sa akin kapag nagsasalita ako. Nagkibit balikat si Jasper. Maaaring mukhang madaling kausap si Lord Alvarado nang pumasok si Jasper, ngunit walang makapangyarihang anak ng trust fund na talagang madaling kausap. Ang isa ay mamamatay bago nila ito kung nahulog sila sa isang simpleng harapan ng napakadali. Bumalik ang babae at dinala kay Jasper ang isang plato ng pampalasa. Kumuha si Jasper ng isang piraso ng tupa para lutuin, pagkatapos ay isinawsaw ito sa mga pampalasa bago ito inilagay sa kanyang bibig. *6. Nagkamali ako ng kalkula. Ito ay talagang maanghang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1300. Ang hotpot na sopas ay bumubula habang ang singaw ay tumagos sa hangin. Sa tila isang maayos na kapaligiran, nagaganap ang unang pagkikita ni na Jasper at Lord Alvarado. Sa pagpapatuloy sa kung saan ako tumigil, wala akong masyadong pakialam sa Downstream Investment Comp kahit sino o sa pamilyang Covington. Pareho silang laruan at hindi gaanong mahalaga sa akin. Tinutukan ni Lord Alvarado ang hotpot na nasa harapan niya at dahan-daw ang sinabi. Ngunit may dumating mula sa pamilya Covington para magreklamo sa akin ngayon na masyado kang nangingibabaw, na pinag-aagawan mo silang patayin pagkatapos mong nakawin ang kanilang kumpanya. Mayroon akong isang tao na nagsuri at ang sitwasyon ay halos tulad ng sinasabi nila. Napataas ang kilay ni Jasper. Wala siyang sinabi. Ang pakikipagtalo o pagpapaliwanag sa kanyang sarili ngayon ay hindi isang matalinong hakbang. Hindi banggitin na ang mga paliwanag ay walang saysay sa mundo ng mga may sapat na gulang. Kapag mayroon kang sapat na kapangyarihan, maaari mong tawaging kabayo, ang USA at may magpupuri pa rin sa iyo sa pagkakaroon ng mahusay na paningin. Kung hindi ka sapat na makapangyarihan, may tatawag pa ring tanga kahit gaano mo pa ipinaliwanag ang iyong sarili. Nasiyahan si Lord Alvarado sa inasal ni Jasper at nagpatuloy, akala nila kapag nagreklamo sila sa akin, aalisin kita ng galit. Pero mali ang iniisip nila. Umiling si Lord Alvarado at nanghihinayang na parang hindi maintindihan ang katangahan ng pamilya Covington. Pag-isipan mo, bumalik ako upang bigyang galang ang aking mga ninuno at bihirang makuha ang aking atensyon. Naghanda pa ako ng daan at ang kailangan ko lang ay may tumulong sa akin na makuha ito. Ito ay isang bagay na kahit na ang mga idiot ay maaaring magawa, ngunit nagawa pa rin nilang sirain ito. Hindi ba sila karapat-dapat sa kanilang pagdating? Walang sinabi si Jasper. Bakit ang tahimik mo? Tanong ni Lord Alvarado pagkaraan ng ilang sandali. Sabi mo ayoko nang naaabala. At hindi ko masigurado kung natapos mo na bang sabihin ang parte mo, sinserong sagot ni Jasper. Natigilan saglit si Lord Alvarado bago siya sumagot, interesting. Napaka-interesante mong tao. Ang bawat tao'y nabubuhay para sa isang kapaki-pakinabang na layunin. Kahit pulubi o baldado ay may gamit. Kung ang isang tao ay ganap na nawala ang kanilang pagiging kapaki-pakinabang, kung gayon ang pananatilang buhay ay magiging isang pag-aaksaya lamang ng mga mapagkukunan, hindi ba't sasabihin mo? Tumanggaw si Jasper bilang pagsang-ayon sa tanong ni Lord Alvarado pagkatapos niyang tumawa ng malakas. Kaya wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa pamilya Covington. Patayin mo na lang sila, I quite like watching scenes like this. Sabi ni Lord Alvarado na may crescent-eyed na ngiti, ngunit hindi mapigilan ni Jasper na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugad. Sa ilalim ng hindi pangkaraniwang kagandahan ay isang tunay na makasarili at malamig ang dugong lalaki. Ang pamilya Covington ay tinulungan siya dito at doon, ngunit sa sandaling sila ay nasaran ng loob, ganap niyang binaliwala ang kanilang kasaysayan. Ang mga taong tulad nito ang huling taong gusto mong masaktan.
Pinag-isipan muna ni Jasper ang bagay na iyon. Dumating. Si Lord Alvarado ay maaaring makagambala at magbanta sa kanya na itigil ang kanyang pag-atake sa pamilya Covington. O ang lalaki ay magagalit at direktang lalaban sa kanya. Gayunpaman, hindi lamang pinahintulutan ng lalaking ito si Jasper na salakayin ang pamilya Covington, tila inaasahan pa niya ito. Ito ang huling bagay na gustong makita ni Jasper. Ipinakita nito na si Lord Alvarado ay isang napakawalang awa na tao at napakahirap pakitunguhan. Sa iyo naman, tumawa si Lord Alvarado at inabot ang kanyang kamay. Inabutan agad siya ng babaeng nasa likod niya ng mainit na tuwalya. Kinuha ni Lord Alvarado ang tuwalya at pinunasan ang bibig bago niya ito itinapon sa mga kamay ng babae. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi, ang reputasyon at imahe ay isang bagay na mahalaga sa akin, at kinasusuklaman ko ito kapag ang isang tao ay hindi gustong kumilos ng naaayon. Jasper, alam mo namang sinisira mo ang reputasyon ko dito, diba? Novel drama. Sa buong oras na ito, nakinig si Jasper habang nagsasalita si Lord Alvarado. Ngayong tapos na si Lord Alvarado, si Jasper na ang magsalita. Gayunpaman, ngayon ay isang pagpipilian ang biglang itinulak sa harap ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1301. Alinman sa kumilos ayon sa reputasyon ni Lord Alvarado, o ganap na gumawa ng isang kaaway mula sa kanya. Walang sinabi si Jasper at hindi rin siya minamadali ni Lord Alvarado. Matiag ang tumingin kay Jasper ang lalaki na may ngiti sa mga mata. Dahan-daang kinuha ni Jasper ang kanyang mga kubyertos at sinibat ang isang piraso ng tupa. Isinawsaw niya ito sa mga pampalasa at dahan-daang nilagay sa kanyang bibig. Ilang sandali pa ay bahagyang napakunot ang noo ni Jasper. Maanghang ito. Hindi nawala ang crescent aid ni Lord Alvarado habang sumagot, ikaw ang piniling isawsaw ang tupa sa pampalasa, walang puwang ang pagsisisi. Ngunit kinuha ni Jasper ang ulam at ibinuhos lahat sa hotpot. Dahil sa pagkilos na ito, bahagyang pinapikit ni Lord Alvarado ang kanyang mga mata. Nang makitang pinaikit ni Lord Alvarado ang kanyang mga mata, sabay na napalingon kay Jasper ang apat na lalaki sa mga sulok ng silid. Para bang hihiwalayan na nila si Jasper sa susunod na segundo. Sa likod ni Jasper, naninigas ang bawat kalamnan sa katawan ni Julian at inihanda niya ang sarili sa pag-atake anumang oras. Gayunpaman, sa mismong mata ng bagyo, kumuha si Jasper ng kutsara at direktang humigop ng hotpot soup base. Ito ay mabango at nakakapreskong. Isang napakagandang hotpot na sopas. Tingnan mo, hindi ba nalutas ang problema ngayon? Sinabi ni Jasper kay Lord Alvarado na may ngiti sa mga mata. Tinitigan ni Lord Alvarado ang hotpot na may patong ng chili oil sa ibabaw nito at mahinahong sinabi, ikaw lang ang umiinom ng kalderong ito ng sopas. Umiling si Jasper at sumagot, Marky, nandito na ang hotpot soup. Pwedeng inumin ng lahat kung gusto nila, hindi ko pipigilan ang sinuman, novel drama. Ngunit hindi ako mahilig magbahagi sa iba, walang pakialam na sabi ni Lord Alvarado. Marky, akin ang ulam na ito. Ibinuhos ko ito sa sopas, ngayon lahat ay maaaring kumuha ng bahagi. Kung hindi ko ibinuhos, walang makakaagaw nito sa akin, mahinahong sabi ni Jasper. Nakatitig kay Jasper, biglang tumawa ng malakas si Lord Alvarado. Napakayabang mo. Hindi ito kay abangan. Umiling si Jasper habang pabulaanan. Hindi ako ikaw, Lord Alvarado, hindi rin ako ang munting prinsipe, lalo pa ang baldado na si Brown. Ako lang si Jasper Lane, isang taong walang kabuluhan. Wala akong makapangyarihang mga tiyuhin na susuporta sa akin, ni kapital na mamanahin sa mayayamang magulang ko. Lahat ng meron ako ay ipinaglaban ko para sa sarili ko. Kung hindi ko ginawa ito, matagal na akong namatay sa mga lansangan. Haha, si Lord Alvarado ay nagbigay ng pekeng tawa ngunit walang pakialam na tumingin kay Jasper. Mukhang wala masyadong pag-uusapan kung ganoon. Sabi ko busy ako, so with the end of this dinner, comes the end of our conversation. Tumayo si Lord Alvarado. Umupo si Jasper sa kanyang upuan at pinagmasdan ang paglalakad ni Lord Alvarado patungo sa pinto. Naghintay siya hanggang sa aalis na si Lord Alvarado bago siya nagsalita. Marky, ito ay isang pampalasa na ulam na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 bilyon.
Sigurado ka bang ayaw mong subukan? Biglang napalingon si Lord Alvarado nang marinig niya ito at walang ekspresyong tumingin kay Jasper. Habang walang ekspresyon ang mukha ng lalaki, ang kanyang lubos na kagandahan at pagiging kaakit-akit ay agad na iniwas ni Jasper ang kanyang tingin at humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan sa loob sa isang sulyap. Ito ay isang bagay pa rin ng aking reputasyon hanggang sa puntong ito. Pero kung magsisinungaling ka sa akin, it'll involve my capabilities and this will not be resolved so easily, mahinahong sabi ni Lord Alvarado. Bahagyang ngumiti si Jasper at sumagot, sa isang buwan, magkakaroon ng malaking ripple sa buong ekonomiya ng kanluran. Na may hindi bababa sa 2 beses ang pagbabalik. Nang makita si Lord Alvarado na hindi gumagalaw sa pwesto, ngumiti si Jasper at tumayo na may dalang kutsara ng bahagyang pulang sopas at sinabing, nandito na ang sopas. Nakasalalay sa iyo kung pipiliin mo itong inumin o hindi, Marky. Ngumiti si Lord Alvarado, isang kasing ethereal na namumukadkad ang mga pinong bulaklak. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, ibuhos mo ang alak. Bumalik ang lalaki sa kanyang upuan habang nagsasalita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1302. Isang mapang-akit na babae ang pumunta sa gilid ni Jasper at yumoko para buhusan siya ng alak. Sa pagbuhos ng 2 baso, interesadong tumingin si Lord Alvarado kay Jasper na para bang hinahangaan niya ang isang bagong laruan. Gaano kasigurado? Pinaikit ni Lord Alvarado ang kanyang mga mata at nagtanong. 90%, sagot ni Jasper. Nakaarko ang mga kilay na pinong tinukoy at ngumiti si Lord Alvarado. Ito ay hindi isang nakakatawang biro. Hindi ko ugali na itapon ang aking buong kapalaran at buhay bilang isang biro, sabi ni Jasper. Tila nasiyahan sa tugon na ito, sinabi ni Lord Alvarado na may ngiti sa mga mata, mabuti. Ito ay isang alay na nababagay sa aking reputasyon. Kung ito ay magtagumpay, ikaw at ako ay maaaring maging magkaibigan. Bahagyang ngumiti si Jasper. Ito ay isang karangalan. Kawili-wili. Si Lord Alvarado ay nasa magandang kalagayan. Alam niyang hindi naglakas loob si Jasper na magsinungaling sa kanya. Kung hindi man, sa halip na tretuhin sa isang magandang round ng hotpot, si Jasper ay nahaharap sa posibilidad na maluto sa hotpot. Ang pamilyang Northwest Alvarado ay may kapangyarihang gawin iyon. Si Jasper ay isang matalinong tao at alam niya kung anong mga pagpipilian ang gagawin. Kaya hindi tinanong ni Lord Alvarado si Jasper kung saan nanggaling ang kanyang tiwala at garantiya. Ang gusto lang niya ay makita ang mga resulta pagdating ng panahon. Kung ang ibig sabihin ay kinailangan itong ipakita ni Jasper sa pamamagitan ng mahika. Maganda ang mood ko, kaya narito ang regalo mula sa akin. Ikinaway ni Lord Alvarado ang kanyang kamay. Pasukin mo siya. Magalang na umalis ang isa sa mga angkop na lalaki sa sulok ng silid. Ilang sandali pa, nabuksan ang mga pinto ng pribadong silid at pumasok ang takot na si Scott. Nang makita niya si Jasper ay agad na sumabog ang tingin ni Scott sa sama ng loob. Jasper, patay ka na sa pagkakataong ito. Mayabang na sigaw ni Scott. Lahat ng naunang alalahanin ay nawala sa kanya nang malaman niyang kilala na ng kanyang pamilya si Lord Alvarado. Ito si Lord Alvarado ang pinag-uusapan natin. Isang lubhang mabigat na tao. Gano man kababa ang profile ng pamilya Alvarado, tinawag pa rin silang Duke ng Northwest para sa isang dahilan. Ang kailangan lang ay ang pagkibot ng isang daliri para maalis niya ang isang tulad ni Jasper. Novel drama. Sa pag-aakalang si Lord Alvarado ay nakatalikod, naglakad si Scott kay Jasper nang tuwid ang kanyang likod. F*** ka. Hindi mo naman siguro inasahan na ang pamilya Covington ay mga tauhan ni Lord Alvarado, ha? Hindi ka ba nagsisisi sa mga ginawa mo ngayon? Haha, sinasabi ko sa iyo, huli na upang pagsisihan ang anumang bagay ngayon. Panipi. Tumingin si Jasper sa isang napakayabang na si Scott at mahinahong sinabi, bakit hindi mo sinabi sa akin noon na ikaw ang tao ni Lord Alvarado? Hindi na natin kailangang umabot sa puntong ito kung ganoon ang kaso. Tinanggap ni Scott ang makahulugang mga salita ni Jasper bilang takot. Kaya mas lalo siyang natuwa. Sino ka ba sa tingin mo? Sino ka para kilalanin si Lord Alvarado? Si Scott ay may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Gagawin kitang tanga at papatayin. Di ba ngayon ka lang naging pride? Hindi ka ba naging mayabang?
Tinuro ni Scott si Julian sa likod ni Jasper at tumawa ng malakas. Hahaha, akala ko ba magaling naman lalaban ang aso mo? Paano kung subukan mong ilabas ang iyong mga ngipin sa harap ni Lord Alvarado, ha? Mapagmataas na tumawa si Scott bago siya tumakbo sa tabi ni Lord Alvarado ng papuri at sinabi sa isang mapang-uyam na paraan. Marky, ang taong ito ay isang tanga. Hindi lang niya ninakaw ang kumpanyang gusto mo, kundi sinabi pa niyang gusto niyang sirain ang pamilya Covington. Kung ako sa iyo, kakalagkarin ko na lang itong F***sucker na ito para pakainin ang mga aso. Ibinaling ni Lord Alvarado ang kanyang ulo upang ngumiti kay Scott na may crescent eyes. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko? Si Scott ay likas na natigilan nang marinig niya si Lord Alvarado. Gayunpaman, nang makita kung paano nakangiti pa rin sa kanya si Lord Alvarado, hindi inisip ni Scott na maaaring masyadong masama ang sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1303. Tulala siyang umiling. Inabot ni Lord Alvarado at kinawayan ang babaeng nasa likod niya. Agad niyang iniabot ang bote ng red wine kay Marky. Makikita kung gaano siya kapamilyar sa susunod na gagawin ng Marky. Kinuha ni Lord Alvarado ang bote ng alak at bigla itong binasag sa ulo ni Scott. Bang! Nabasag ang makapal na bote at tumailaysek ang alak sa loob nito, sinabayan pa ng malungkot na hiyaw at sariwang dugo ni Scott. Itinakip ni Scott ang isang kamay sa kanyang ulo habang kinuha ni Lord Alvarado ang mainit na tuwalya mula sa isa pang babae upang panasan ang kanyang kamay. Hindi nawala ang nakakaakit na ngiti sa kanyang mukha habang malumanay niyang sinabi, naiinis ako kapag nagmumura ang mga tao sa harap ko. Ah, Lord Alvarado, pasensya na. Hindi ko na uulitin. Muntik nang magka-concussion si Scott mula sa pagkakabasag at siya ay humagulgol at humingi ng awa. Hindi pinapansin ang paghahati ng sakit sa kanyang ulo. Pagkatapos ay sumandok si Lord Alvarado ng isang mangkok ng hotpot na sopas bago dahan-daang ibinuhos sa ulo ni Scott. Nang sumalubong sa sugat ang kumukulong hotpot na sopas, agad na nagsimulang magpumiglas si Scott na parang isda sa labas ng tubig. Ang pinakaayaw ko sa pangalawa, ay kapag ginagambala ako ng mga tao. Hindi nilinggan ni Lord Alvarado si Scott na humahagulgol sa paghihirap pagkatapos niyang matapos. Sa halip, lumingon siya kay Jasper na natutuwa. Dinala ko na siya sa iyo. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa kanya. Sinulyapan ni Jasper kung gaano kawang si Scott bago bamantong hininga sa loob. Si Scott ay isang halimbawang ginamit ni Lord Alvarado para balaan ang iba. Kung sino ang gusto niyang bigyan ng babala, sino pa ba kung hindi si Jasper? Nagbabala si Lord Alvarado at sinasabi sa kanya na makakatagpo lamang siya ng mas kalunos-lunos na wakas kung magsinungaling siya. Dalhin mo siya. Umiling si Jasper. Harmless na siya. Ang mga salitang ito ay tinatakan ang kapalaran ni Scott. Ang isang angkop na lalaki ay nagpatuloy sa pagkaladkad kay Scott na ang lakas lamang na humagulgol. Puno pa rin ng amoy ng hotpot ang pribadong silid, ngunit hindi na ito kasing ayos ng dati. Tumayo si Lord Alvarado at nagsabi, napaka-busy ko, kaya babalik ako kapag nagbigay galang ako sa aking mga ninuno bukas ng umaga. May magpapasa sa iyo ng contact information ko mamaya, understand? Makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag tama na ang oras, Marky. Tumanggaw si Jasper. Napangiti si Lord Alvarado sa kasiyahan, ang kanyang pambihirang kagandahan ay mukhang lubos na kaakit-akit. Walang sabi-sabi, tumalikod si Lord Alvarado at umalis. Isang intrigadong tingin ang bumungad sa dalawang mata ng babae at isa sa kanila ang nagbigay ng name card kay Jasper. Mr. Lane, ito ang personal na contact information ng Marky. Kinuha ni Jasper ang name card at tumango. Salamat. Nakangiting sinabi ng babae, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang Marky na handang makipag-ayos. Tiyak na napakahusay mo, Mr. Lane. Pagkatapos ay inabot niya ang dibdib ni Jasper bago siya umalis na may kasamang ngiti ng isang taong nakatakas sa isang masamang bagay. Naiwan kaagad na walang laman ang pribadong silid. Kumaibat ang sulok ng labi ni Jasper. Hindi lamang ang Panginoong Alvarado na ito ay kumilos ng hindi karaniwan, ngunit maging ang kanyang mga kasambahay ay hindi karaniwan. Jasper, novel drama. Tawag ni Julian at dumating sa tabi ni Jasper. Kung mag-aaway tayo, may tiwala ako sa pag-alis mo nang hindi nasaktan.
Natigilan si Jasper bago ito nakangiting nagtanong, sa tingin mo ba ay minamaltrato ako dahil wala akong ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa kalooban ni Lord Alvarado? Nakakamatay ang tingin ni Julian habang sumagot, worst come to worst, I'll kill him at the cost of my own life. Kahit gaano pa siya kalakas, wala siyang magagawa kung patay na siya, di ba? Nakangiting umiling si Jasper, bagamat naantig siya sa kagustuhang protektahan siya ni Julian. Tinapik niya ang balikat ni Julian at sinabing, walang kasing simple sa mundong ito. Hindi tayo bahagi ng isang fairy tale kung saan nagagawa natin ang mga bagay na walang kahihinatnan. Sa isang kumpanyang kasing laki ng JW, paano kung makatakas tayo? Maghihirap pa rin ang kumpanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1304. Sa tingin mo ay napakalakas niya at wala akong ibang pagpipilian kundi ang sumuko sa kanya. May mapaglarong ngiti sa mukha ni Jasper. Baka parang ganoon talaga. Ngunit kung ano ang gagawin ko ay maaaring magresulta sa isang napakalubhang resulta, at ako lamang ay hindi makakaapekto sa buong merkado. Kung hindi siya, naisipan kong magtanong sa munting prinsipe. Wala lang akong pagkakataon noon. Ngunit ngayong mayroon tayong Panginoong Alvarado na handang sumama, isang taong kasing kapangyarihan ng munting prinsipe. Maaring parang sumusuko na ako sa kanya, pero hindi ba't sabay-sabay din nating ginagamit ang lakas niya? Tinapik muli ni Jasper ang balikat ni Julian at may sensinang sinabi, ang mga bagay ay bihirang kasing simple ng tila. Pag-isipan mo, minsan ang pag-atras at pagtitiis ay hindi nangangahulugan na sumuko na ako at umamin ng pagkatalo. Siguro nag-iiwan na lang ako ng mas maraming espasyo para tumakbo paakyat para tumalon ako ng mas mataas pa. Napaisip si Julian nang marinig niya si Jasper. Maya-maya, may bigla siyang na-realize. Hindi ko maintindihan ang mga bagay na ito, ngunit kung sasabihin mong ito ay mabuti kung gayon ito ay mabuti. Nakaramdam ng kawalan si Jasper. Kuwit, mula nang maghapunan ni na Jasper at Lord Alvarado, ang sitwasyon sa Tefa City ay agad na nagbago ng husto. Ang pamilya Covington ay patuloy na natalo sa bawat pakikipaglaban sa JW, at tila wala silang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi tulad ng inaasahan ng dumadaan, hindi naging epektibo ang paglaban ng pamilya Covington, at wala man lang nagtangkang tumulong sa kanila. Ang pamilyang Covington na dating nang ibabaw at kontrolado ang Tefa City ay nahaharap ngayon sa matinding panganib na walang sino mang sumusuporta sa kanila. Napagtanto ng mga taong mas matulungin sa bagay na si Scott, ang fuse na humahantong sa salungatan na ito, ay nawala. Ang ilan ay nagsabi na si Jasper ay gumamit ng mga hitmen upang patayin si Scott, habang ang iba ay nagsabi na ang pamilya Covington ay nagpasya na paalisin si Scott sa ligtas na paraan. Tapos, kahit natalo ang pamilya Covington, kailangan pa rin nila si Scott para ipagpatuloy ang bloodline. Ang mga tagalabas ay patuloy na nanghuhula at lumikha ng mga alingaw-ngaw tungkol sa nangyari, ngunit walang nakakaalam ng tunay na mga detalye. Ang salungatan na ito ay tumagal ng isang buong kalahating buwan. Ang pamilya Covington ay nakikipaglaban pa rin sa lahat ng mayroon sila, ngunit nakikita ng lahat na sila ay tiyak na mabibigo. Ito ay isang bagay lamang kung gaano kabilis. Sa araw na ito, ipinagpatuloy ng Downstream Investment Company ang negosyo. Mas tumpak, ito ay dapat na JW Financial Investment Co., Limited. Itinatag ang kumpanyang ito kasama ang JW Capital bilang pangunahing kumpanya nito at sasakupan ang lahat ng negosyo sa pamumuhunan mula sa JW Capital. Kaya iniwan ang JW Capital upang mamahala sa mga pangunahing negosyo tulad ng mga pondo ng anghel at pamumuhunan sa panganib. Sa pagtatatag ng kumpanya ng pamumuhunan sa pananalapi, magiging responsable ka para sa lahat ng pamumuhunan ng JW sa industriya ng pananalapi, kabilang ang mga stock, mga mahalagang papel, mga pondo, mga bono, mga hinaharap, at higit pa. Sa meeting room, tiningnan ni Jasper ang grupo ng mga confident senior executives ng bagong kumpanya na nasa harapan niya. Karamihan sa mga senior executive na ito ay may kakayahang mga empleyado na inilipat mula sa investment department sa Norritos City. Ang iba ay mga talentong dinala mula sa mga kumpanya ng pangangaso. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Jasper, dapat alam ninyong lahat kung magkano ang ginastos ng kumpanya para dito, kaya mataas ang inaasahan ko para sa inyong lahat.
Sana sa ilalim ng pamumuno ni Mr. Willis, magagawa ninyong lahat ang tunay na maging isang mahusay na kumpanya sa hinaharap. Gaya ng sinabi ko noon, lahat ng naruroon ay makikinabang sa pagkakaroon ng magandang negosyo. Ngunit kung ang kumpanya ay natalo, walang gaanong punto ang gagawin sa mga pangunahing sweldo, tama. Ang pagpupulong ay tila positibong nakakaapekto sa mga tao sa unang araw na itinatag ang bagong kumpanyang ito. Pagkatapos ng ilang simpleng pangungusap, iniabot ni Jasper ang entablado kay Baz. Siya ang bagong trabahong namamahala sa bagong kumpanyang ito. Sa lohikal at emosyonal na pagsasalita, kailangang bigyan ni Jasper ang lalaki ng sapat na paggalang at kapangyarihan. Kung paano talaga uunlad ang kumpanya ay nakasalalay sa Baz ngayon. Lumabas si Jasper sa meeting room at nagplanong bumalik sa pahinga nang may ibalita sa kanya si Julian. Hiniling ng mag-ama Covington duo na makita siya, novel drama. Humalaklak si Jasper bago niya ihatid si Julian sa receptionist room. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1305. Sa receptionist room, hindi pa masyadong matagal na nakaupo si Jasper nang dumating ang mag-amang Covington duo. Ang tambalang ito ay binubuo ni Gerald at Emmett. Para naman kay Scott, hindi siya dapat magkaroon ng masyadong maraming pagkakataon na humarap kay Jasper kung walang nangyaring masama. Kalahating buwan pa lang, pero mukhang mas matanda sina Emmett at Gerald. Ang mag-amang duo na ito na dating kontrolado at dominado ang buong Tefa City ay mas mukhang matatandang lalaki sa kanilang takip-silim na taon. Nawala ang mapanghusgang aura at anghang ni Gerald nang uminom ng tsaa kasama si Jasper noong araw na iyon. Habang ang buong likod ni Emmett ay nakayuko na. Mr. Lane. Unang binati siya ni Gerald nang makapasok ang dalawa sa kwarto. Wala na ang matanda at kabataan noong araw na iyon, ngayon ay napalitan ng isang magalang na Miss Lane. Makiupo. Hindi sila pinahiya ni Jasper bilang panalo bagkus ay kinausap sila ng magalang at malumanay. Umupo sina Gerald at Emmett sa tapat ni Jasper. May nagpagawa si Jasper ng isang kaldero ng tsaa. Matapos dalhin ang mainit na tsaa, nakangiting sinabi ni Jasper kay Gerald, ang mga pasilidad dito ay mas simple, Mr. Covington, at wala kaming tsaa na kasing sarap ng mga inihahain mo. Sana hindi ka mag-isip. Humalaklak si Gerald at mahinhin na sumagot, isang karangalan para sa mga walang tirahan na tulad namin na uminom ng tsaa kasama ka, Mr. Lane. Sumandal si Jasper sa sofa at mahinahong sinabi, hindi na kailangang insultuhan ako ng ganito, Mr. Covington. Lahat ng nangyayari ngayon ay resulta ng isang naunang dahilan. Napabuntong hininga si Gerald at sumagot, hindi ko sinasadyang bastyusin ka, Mr. Lane. Ang aking mga salita ay tunay. Mr. Lane, dinadala ko ang aking anak na si Emmett nang walang kahihiyan ngayon upang humingi ng awa at sa aming mga buhay. Nagpatuloy si Emmett, yes, Mr. Lane. Walang anumang matinding puot sa pagitan namin, sa simula, at nabaliw na si Scott. Naranasan namin ang aming mga pagkatalo, kaya't mangyaring palayain kami. Ipinapangako ko na agad kung aayusin na umalis siya sa Tefa City at hindi na muling magpapakita pa. Humigop ng tsaa si Jasper at mahinahong sumagot, sinuko ka na ba ni Lord Alvarado? Parehong nagdilim ang ekspresyon ni Emmett at Gerald sa narinig. Hindi sila makakatagpo ng ganoong katapusan kung si Lord Alvarado ang pumasok para tulungan sila. Paumanhin, Mr. Lane. Biglang tumayo si Gerald at yumoko ng malalim kay Jasper. Napaluha ang lalaki nang muli siyang tumangala. Matanda na ako at wala akong pinagsisisihan. Ngunit umaasa ako na maaari mong hayaang mabuhay ang aking anak at apo, Mr. Lane. Wala akong kalaban-laban na mawala ang lahat ng aking kayamanan. Ang tanging hangad ko lang ay mabuhay silang dalawa ng mapayapa habang buhay. Gaano man kakulit si Gerald, sinadya niya ang lahat ng sinabi niya ngayon. Napatingin si Jasper kay Gerald at naawa sa lalaking puno ng puting buhok ang ulo. Tatay, nanghihinayang tumayo si Emmett, nanatiling tahimik si Jasper. Walang lakas ng loob na magsalita si Gerald at ang kanyang anak nang hindi sinabi ni Jasper, kaya hinintay nila ang kanyang hatol. Pagkaraan ng mahabang sandali, sa wakas ay sinabi ni Jasper, ngayon ay minarkahan ang pagtatapos ng pag-atake ni JW sa pamilya Covington.
Papayagan ko ang pamilya Covington na panatilihin ang kanilang mga ari-arian sa industriya ng pagkain at inumin at hotel sa loob ng Tefa City. Novel drama. Ibenta lahat ng iba. Nagtrabaho ka sa buong buhay mo, Mr. Covington. Oras na para kunin mo ang pera at nabuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa pagre-retiro. Parehong napamura si Gerald at ang kanyang anak nang marinig nila si Jasper, na nakakaramdam ng labis na kalunos-lunos. Alam nila na ang paggawa nito ay aalisin sila sa listahan ng mga mayayamang pamilya sa Tefa City. Sila ay magiging isang medyo mayamang pamilya sa hinaharap. Bagamat hindi na sila mamumuhay sa kadakilaan, tiyak na mabubuhay sila ng comfortable. At least, naligtas ang bloodline nila. Salamat, Ginoong Lane. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1306. Ilang sandali pa, umalis ang mag-amang Covington sa receptionist area at agad na lumabas sa opisina ng JW Financial Investment Co., Limited. Dad, wala na ba talaga tayong magagawa? Ano, paano si Scott? Wala na ba siyang silbi ngayon? Malungkot na tanong ni Emmett. Gerald waved his hand lethargically and despondently as she said, ito na ang pinakamagandang resulta na mahihiling natin. Kahit papaano ay hindi tayo tuluyang papatayin ni Jasper, novel drama. Gawin ang sinasabi niya at huwag gumawa ng anumang mga trick. Walang kwenta. Mag-isa na ang pamilya Covington ngayon, hindi na kami tulad ng dati. Kung payag ka, manganak ka ng isa pang lalaki. Kung hindi ka, pagkatapos ay maghanap ng asawa para kay Scott. Maaaring hindi ganoon kay Amon ang kanyang pamilya, ngunit sapat na kung handa siyang tanggapin ang isang baliw na Scott. Hindi naman mahirap maghanap ng babaeng ganyan. Ngunit anuman ang mangyari, kailangan nating ipagpatuloy ang bloodline ng pamilya Covington. Ang mga ari-arian na ito ay maaaring mapanatili pa rin sa loob ng ilang taon pagkatapos kung pumasa, ngunit ang lahat sa hinaharap ay nakasalalay sa karma ng ating mga ninuno at kung ang ating mga inapo ay masipag. Matanda na ako, at hindi ko na kaya. Naiintindihan ko. Napatingin si Emmett sa kanyang matandang ama na nawalan ng lakas at nagmistulang bangkay na naglalakad. Sagot niya habang pinipigilan ang lungkot na nararamdaman. Ang numero unong pamilya ng Tefa City sa nakalipas na ilang dekada, ang pamilyang Covington, ngayon ay ganap na umalis sa yugto ng kasaysayan. Mula ngayon, ang Tefa City ay may isang normal na pamilyang Covington na hindi nag-abala sa kanilang sarili sa mga negosyo ng iba at pinamamahalaan lamang ang kanilang sariling maliliit at nawalan ng isang nangingibabaw na pamilyang Covington. Ito ay magpapatuloy hanggang sa pumanaw si Gerald at ang pangalawang anak ni Emmett ay lumaki at pumalit sa negosyo ng kanyang ama na may ambisyong paunlarin pa ito, ngunit ito ay isa na namang kwentong dapat ikwento. Sa pakikitungo sa pamilyang Covington, kakailanganin pa rin ng kaunting oras bago makapagpatakbo ng mag-isa ang bagong kumpanya. Nagmarka ito ng pagtatapos ng negosyo ni Jasper sa Tefa City kaya umalis siya at bumalik sa Norritos City. Ang unang ginawa ni Jasper sa sandaling bumalik siya sa Norritos City ay upang kunin ang cash flow ng kumpanya. Ang libro ng mga account ng kumpanya ay nagpapakita ng kasalukuyang cash flow na 569 na milyon. Upang hindi makagambala sa mga operasyon ng kumpanya, maaari mong kunin ang aming 300 milyong halaga ng mga pondo sa pinakamaraming. Naramdaman ni Jasper na pinipiga ang puso niya sa sinabi ni Wendy. Ganyan na ba talaga tayo ka-break? Galit na sagot ni Wendy, wala na tayong magagawa. Gumastos ka ng 100 milyon sa pagkuha ng kumpanya ng pamumuhunan sa pananalapi, pagkatapos ay medyo gumastos din sa amin ang mga follow-up na pamumuhunan na ginawa ng kumpanya. Higit sa lahat, ang pakikipaglaban sa negosyo sa pamilya Covington ay nawalan din kami ng kaunting pera. 300 milyon na ang pinakamataas na halaga ng mga pondo na maaari mong ilabas pagkatapos itabi ang kinakailangang daloy ng salapi upang patakbuhin ang negosyo. Sinapo ni Jasper ang kanyang templo at nahihiya siyang salubungin ang mapang-asar na tingin ni Wendy. Nagsalita siya, hindi pa rin sapat. Ano ang sitwasyon sa iba pang mga subsidiary at sangay? Sagot ni Wendy, ang kumpanya ng real estate ay tiyak na hindi makakapagtipid. Pinadalhan pa nga ako ni Sean ng ulat kanina na humihingi ng 30 milyon mula sa punong tanggapan. Sinabi niya na mayroong isang kapirasong lupa sa Waterhoof City na sulit na mamuhunan, ngunit naisip ko kung paano mo kailangan agad ng pera kaya sinabi ko sa kanya na mag-loan sa bangko.
Ang kumpanya ng real estate ay nakakuha ng mataas na return on profit, ngunit mayroon din silang mataas na demand para sa cash. Kung kukuha tayo ng pondo mula sa kanila, malamang na magreresulta ito sa pagpapahinto ng konstruksyon sa mahigit 10 construction site. Makakaapekto ito sa reputasyon ng negosyo ng JW Real Estates, kaya huwag na lang. Tinitimbang ni Jasper ang kanyang mga pagpipilian at umiling, sumuko sa kumpanya ng real estate. Ang sitwasyon ng kumpanya ng entertainment ay medyo mas mahusay, maaari silang maglaan ng 50 milyon. Nanlaki ang mata ni Jasper, 50 milyon lang. Ang package ng artist, produksyon ng mga pelikula at drama, at ang pagbubukas ng mga bagong cinema chain ay lahat ay nagkakahalaga ng pera. Malaki na ang 50 milyon, Wendy said. Muling hinimas ni Jasper ang kanyang templo. Ang industriya ng entertainment noong taong 2001 ay hindi pa umabot sa punto kung saan maaari niyang suportahan ang kumpanya sa pamamagitan ng paggawa ng pera mula sa mga tagahanga. Ang industriya ay nasa mga unang yugto pa lamang nito at ito ay hindi bababa sa 2008 kapag ang industriya ay tunay na matured. Ito ay hindi isang bagay na dapat minamadali. Ang kumpanya ng electronics ay gumagana ng maayos, mayroong 600 milyong dagdag na matitira. Sa wakas ay nakarinig ng magandang balita si Jasper. Ngunit sinabi din nila na dahil nagsasaliksik sila sa stepper, kakailanganin nila ng astronomical na halaga ng mga pondo bawat araw at ang pangalawang pag-ikot ng mga pondo ay kailangang ipadala sa lab. Kaya pinakaligtas na mag-iwan ka ng kaunting pondo at kukuha ka lang ng 400 milyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1307. Nagdilim ang ekspresyon ni Jasper. Yung mga brats, mahusay silang humingi sa akin ng pera ngunit ngayon na kailangan ko ng mga pondong matitira, bawat isa sa kanila ay gumagawa ng lahat ng uri ng mga dahilan upang tumanggi. Napatingin si Wendy sa isang amloid na si Jasper at hindi napigil ang tumawa. Hindi ba't ikaw ang naghanap sa kanila at nagpatrabaho sa iyo? Tumigil ka na sa pagrereklamo, ginagawa nila ang kanilang makakaya. Bukod dito, si Abilon lang ang isa sa 3 kumpanya ng internet na hindi pa kumikita ng sapat na kita. Ang Terrizone ay maaaring maglaan ng 200 milyon at ang Sena ay may 400 milyon. Naningkit ang mga mata ni Jasper. Tulad ng inaasahan, ang industriya ng .com ay nagsimulang ilabas ang mga pangil nito. Nagsisimula ng kumita ng mas maraming pera si Sena. Kasama na, mayroon tayong 1.35 bilyon na pondo. Maaari kong idagdag ang 500 milyon mula sa aking account ngunit iyon ay magiging 1.9 bilyon pa rin sa kabuuan. Muling hinimas ni Jasper ang kanyang templo. Pakiramdam niya ay kakalbuhin na niya ang kanyang temple sa patuloy niyang pagkuskus dito. Hindi pa rin sapat iyon. Hindi naiwas ang imongkahi ni Wendy, paano kung tanungin natin ang aking ama? Mayroon siyang 1.2 bilyon na natitirang pondo sa kanyang mga account at maaari tayong maglabas ng 1 bilyon anumang oras. Ganap na nakatayo sa gilid ni Jasper, ipinagbili ni Wendy ang kanyang ama ng walang pag-aalinlangan. Sa tuwing wala akong sapat na pera, hinihiling ko sa iyong ama. Hindi alam ni Jasper kung matatawa ba siya o maiiyak bilang tugon sa mungkahi ni Wendy. Pero ibinabalik mo ito sa bawat oras, hindi ba? At saka, siya ang nagsabing ibibigay niya ang kanyang negosyo sa ating mga kamay sa hinaharap. Namula ang pisngi ni Wendy, novel drama. Sige, kung ganoon, sigurado akong magtatagumpay ako sa pagkakataong ito. Humingi ka ng 1 billion sa papa mo, babayaran ko ng at least 1.5 billion after a month, nakangiting sabi ni Jasper. Alam ni Jasper na basta humiling siya, tiyak na magpapahiram si Dawson sa kanya ng pera. Sa lahat ng iyon, si Jasper ay kasalukuyang mayroong 2.9 bilyong magagamit sa mga pondo, 1 bilyon mula kay Dawson, 1.35 bilyon mula sa kumpanya, at ang iba ay mula sa kanyang sariling mga bank account at ibinigay na kay Jake para magbukas ng mga account. Ang mga ito ay sapat na pondo, ngunit nais ni Jasper na maging sakam. Kaya tinawagan ni Jasper si Vita na nasa malayong lugar sa Waterhoof City. Anong meron, Jasper? Mabilis na tinanggap ni Vita ang tawag at masayang nagtanong. Matapos ang lahat ng nangyari, ang kanilang pagkakaibigan ay hindi na nangangailangan ng anumang maliit na pag-uusap. Diretso sa punto si Jasper. May credit ako na 12 billion sa bangko mo, di ba?
Kailangan kong gamitin ang pera ngayon. Sumeryoso ang aura ni Vita at nagtanong, magkano ba kailangan mo? Siyempre, may mga limitasyon pagdating sa kredito mula sa napakalaking komersyal na bangko. Ang unang regulasyon ay ang kabuuan ng mga pondong ito ay hindi maaaring gamitin para sa pinansyal na pamumuhunan, ngunit lamang sa mga pagpapatakbo ng negosyo. Gayunpaman, mayroong isang paraan upang harapin ang bawat patakaran at matagal nang nakipag-usap si Jasper kay Vita tungkol dito. Kaya hindi maaaring diktahan ng bangko kung paano gustong gamitin ni Jasper ang perang ito. Available sa kanila ang mga asset ni Jasper kaya halos pumikit ang ICBS. Gayunpaman, kung gagamit si Jasper ng malaking halaga ng pondo para sa pamumuhunan sa pananalapi, natural lang na mag-alala ang bangko tungkol sa hindi pagbabalik ng kanilang pera. Kaya pagkatapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian, nagbigay ng numero si Jasper. Hindi bababa sa 4 na bilyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1308. Bumilis ang tibok ng puso ni Vita sa numero. Hininaan niya ang boses at nagtanong, sabihin mo sa akin ang totoo, Jasper. Ginagamit mo ba ang perang ito para sa mga operasyon ng negosyo o iba pang layunin? Novel drama. Nakangiting sagot ni Jasper, other purposes of course. Ang dalawa ay may lihim na pagkakaunawa na ang iba pang mga layunin, na ito ay nangangahulugang kinuha ni Jasper ang perang ito para sa pamumuhunan. Napatunayan ang hinala ni Vita at sinabi niyang, kung ganoon ay prangka rin ako sa iyo, Jasper. Para sa napakalaking halaga ng pondo, tiyak na susubaybayan ka ng punong tanggapan. Kaya kung gagamitin mo ang pera para sa ibang layunin, kailangan mong harapin ito ng mabuti. I can have your back here. Kaya hindi dapat maging problema itong 4 billion. Tapos natakot si Vita na baka hindi siya maintindihan ni Jasper, kaya nagpaliwanag siya. Kung tutuusin, hindi ito ilang daang libo o ilang milyong summer dollar loan na ina-apply ng mga ordinaryong tao. Ang bangko ay walang pakialam kahit na ang karamihan ng mga tao ay kumuha ng kanilang mga pautang para sa pamumuhunan dahil ang lahat ng mga pautang ay nakasangla. Ngunit ang isang grupo ng mga tao ay mawawalan ng trabaho kung may problema sa pautang na nagkakahalaga ng ilang bilyong summer dollars. Kaya walang sino man ang handang kunin ang panganib na ito. Ngumiti si Jasper. Naiintindihan ko. Don't worry, 4 billion lang ang gusto ko. Sige, kung ganoon, punta ka mamaya para dumaan sa procedures, ililipat ang pera within 3 days, sabi ni Vita. In-end ni Jasper ang tawag, na energize. Sa 4 na bilyong ito na idinagdag sa orihinal na 2.9 bilyon, mayroon ng halos 7 bilyong summer dollars si Jasper ngayon. Napaisip muna si Jasper bago siya nag-dial ng isa pang numero. May oras na ba si Mr. Lane para isipin ako? Tumawa ng malakas si John sa kabilang linya. May kailangan ako ng tulong mo kay John. Diretso sa punto si Jasper. Kung si Vita ay isang taong sapat na malapit upang talikuran ang mga hindi kinakailangang kasiyahan, kung gayon si John ay maituturing na pinagkakatiwalaan ni Jasper. Hindi na kailangan ng anumang maliit na usapan o nakakabigay puri ng mga komento. Hindi nakakagulat, ang kilos ni John ay agad na naging mabagsik, at binawi ang kanyang pilyong ngiti para sumagot ng seryosong, shoot. Ang isang salitang tugon na ito ay mas maaasahan kaysa sa anumang pangako. Ngumiti si Jasper. Hindi na kailangang magseryoso. Hindi ito masyadong big deal. Kailangan ko lang ng 3 billion summer dollar loan. Gagamitin ko ang pagmamay-ari sa buong proyekto ng South Face River bilang collateral, kasama ang Schuler Group bilang joint guarantor. Natigilan si John. Ang iyong kumpanya ay ang pinakanamumukuntanging asset na mayroon at dapat na walang problema sa Schuler Group bilang iyong guarantor. Kalimutan mo na ang 3 billion. Pwede kang mag-apply ng 10 billion at magpapatuloy pa rin ito. Direktang sinabi ni Jasper sa kanya, I'm taking this money for investment. At kailangan ko itong gawin sa loob ng 3 araw. Kumuha din ako ng 4 billion kay Vita. Nakahinga ng maluwag si John nang marinig ang hiling ni Jasper. Naghahanda ka ba para sa isang pandaigdigang labanan sa pananalapi? Ang pinaniniwalaan ni John na isang biro ay talagang katotohanan. Sabihin mo lang kung pwede o hindi. Hindi na nagpapaliwanag pa sa kanya si Jasper. Pinag-isipan ito ni John bago siya sumagot, posible. Kaya lang baka medyo masikip ang 3 araw. Paano ito?
Magpadala ng isang tao sa sangay ng probinsya ngayon at ako mismo ang mag-a-apply para sa iyo. Hindi dapat magkaroon ng masyadong malaking isyo gamit ang mga espesyal na pamamaraan para sa mga espesyal na kaso. I will have your back for this 3 billion. Maganda. I treat kita ng hapunan pagkatapos. Huwag mo akong bigyan ng *T na ito. Ingat lang sa pera. Ako ang unang mawalan ng trabaho kapag may nangyaring masama. Simula kailan ako nabigo sa mga tuntunin ng pamumuhunan. Haha, papuntahin lang ang isang tao at gawin ang mga pamamaraan ngayon. Ibinaba ni Jasper ang phone at ngumiti kay Wendy. Tapos na. Isang kabuuang utang na 7 bilyon, kasama ang 2.9 bilyon na nasa kamay natin. Iyan ay humigit kumulang 10 bilyong summer dollars, ito ay dapat na sapat na sa pagkakataong ito. Ngunit hindi mahanap ni Wendy sa kanyang sarili ang makaramdam ng kasiyahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1309. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang ideya kung ano ang binabalak ni Jasper. Nagmumungkahi lamang siya ng mga pamamaraan sa kanya dahil sa kanyang walang pasubaling pagtitiwala at suporta. Jas, ano ang balak mong gawin sa napakaraming pera? Hindi maiwasang magtanong ni Wendy. Dahil siya ang namamahala sa pananalapi ng kumpanya, napakasensitibo niya pagdating sa mga pautang. Itong 7 bilyong halaga ng mga pautang ay nagpapataas ng ating mga pananagutan ng husto. Babagsak ang JW kapag may nangyaring mali. Huwag kang mag-alala, tinapik ni Jasper ang kamay ni Wendy at malumanay na sinabi, mayroon akong mga dahilan at garantiya bago ko piniling gawin iyon. Nag-isa akong nagtatag ng JW at bunga ito ng aming mga pagsisikap at pagsusumikap. Walang paraan na gagawin kung biro ito. Magtatagumpay ako sa pagkakataong ito, at wala nang mas magandang pagkakataon kaysa ngayon sa susunod na 10 o kahit 20 taon. Kung ito ay magiging maayos, hindi lamang namin malulutas ang aming isyu sa pagpopondo, ngunit makukuha rin naming opisyal na baguhin ang JW sa isang grupo. Nang marinig si Jasper, tumango si Wendy. Naniniwala ako sa iyo. Pagkatapos, dahil alam niyang lumalaban si Jasper sa oras, personal na pumunta si Wendy sa sangay ng probinsya ng Agricultural Bank para hanapin si John at ituloy ang mga pamamaraan. Isang mahinang hininga ang pinakawalan ni Jasper habang pinagmamasdan si Wendy na umalis. Ito ay isang labanan na pinagpustahan ni Jasper ang lahat ng mayroon siya. Maliban kung ang mga teroristang iyon ay biglang nagpasya na huwag sundin ang kanilang plano, ang tagumpay ay nasa mga kamay ni Jasper. With this thought, tinawagan ni Jasper si Jake na nasa Harbor City. Kumusta ang sitwasyon? Magalang na sagot ni Jake. Nabuksan na namin ang mga short position na hiniling mo para sa stock index. Nawala na tayo ng 80 milyon sa ngayon. Good. Tumango si Jasper. Panatilihin ang pagbubukas ng mga posisyon upang may benta ang maikling index at mahabang posisyon para sa ginto. I'll arrange for the funds later, so all you have to do is open the positions. Huwag mag-alala tungkol sa pagkalugi ngayon. Kung mas maraming lugi ngayon, mas marami tayong kinikita noon. Habang si Jake ay lubos na naguguluhan sa plano ni Jasper na mawalan ng pera, malakas pa rin itong sumagot, naiintindihan ko, Mr. Lane. Nagsimulang gumalaw ang mga pondong nasa kontrol ni Jake pagkatapos niyang matanggap ang tagubilin ni Jasper. Sa halos eksaktong sandali ng paglipat ng mga pondo, isang titig na nakapin sa mga pondong ito ay natanto ang abnormalidad. Harbor City, novel drama, Mr. Atticus. Lumipat ang pondo ni Jasper at nagsisimula na siyang magbukas ng malalaking posisyon. Kasalukuyan silang nagbebenta ng maikling mga index ngunit nagbebenta ng matagal para sa ginto. Hindi namin alam kung smokescreen ba ito para ma-divert ang atensyon namin o hindi. Napakunot ang noo ni Fabian nang marinig ang kanyang nasasakupan na ulat, na may kasamang umiinom ng tsaa sa hardin. Nabaliw ba siya? Ano, masyado ba siyang maraming pera na nasayang? Sa tapat ni Fabian, nakangising sabi ni Mitch bago makapagsalita ang una. Bahagyang ngumiti si Fabian at sinabing, magbebenta kami kung bibili siya at bibili kami kung nagbebenta siya. Ituloy ang pag-uulat ng mga follow-up na sitwasyon. Magalang na umalis ang subordinate at si Mitch ay nagpatuloy sa apple polish na si Fabian. Mukhang nabaliw na talaga si Jasper, Mr. Atticus.
Ang merkado ay gumagana ng mahusay ngunit pinili niyang magbenta ng maikli at bumili ng ginto. Sa tingin niya ba ay paparating na ang World War III? Haha, talagang may mata ka sa mga bagay na ito, Mr. Atticus. Sagot ni Fabian na may crescent-eyed na ngiti, baliw man talaga siya o nagpapanggap lang siya, malapit nang magpadala ng balita ang mga taong pinadala ko para bantayan si Jasper. Malalaman din ang katotohanan sa oras na iyon. Nagniningning ang tingin ni Mitch sa nakakabaliw na tuwa at sinabi niya, Mr. Atticus, huwag mo akong kalimutan kapag may pagkakataon kang sirain si Jasper at hatiin ang mga ari-arian niya. Tinapik ni Fabian ang balikat ni Mitch at tumawa ng malakas. Magkaibigan naman tayo, di ba? Paano kita makakalimutan? Ihanda mo na ang pera, matatalo na natin si Jasper this time. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1310. Isang excited na pamumula ang kumalat sa pisngi ni Mitch nang marinig niya si Fabian. Matapos matalo ng hindi mabilang na beses kay Jasper, lalo pang natakot si Mitch sa nakikita ng lalaki ngayon. Gayunpaman, sa pagtingin kay Fabian sa tabi niya, nakaramdam ng kagaanan si Mitch. Sa suporta ni Fabian, walang paraan na maibabalik ni Jasper ang mga talahan na yan kahit gaano pa siya kalakas. Jasper, papahirapan kita sa pagkakataong ito. Lahat ng kahihiyan na pinagdaanan mo sa akin, babayaran kita ng 10, hindi, 10 ulit. Humalaklak si Fabian, nakatingin kay Mitch na nalulunod sa kanyang sobrang kapana-panabik na mga maling akala. Isang makahulugang tingin ang sumilay sa mga mata ni Fabian. Asterisk novel drama. Sa isang medyo pribadong kusina na hindi bukas sa publiko sa Waterloo City. Kasalukuyang umiinom at masayang nakikipag-usap si Jasper kina Vita at John. Dumating si Jasper dito para lang dumaan sa mga proseso ng pautang. Ito ay isang malaking halaga ng mga pondo at habang si Vita, ang pinakamakapangyarihang vice-presidente, ang personal na namamahala dito, maraming mga pamamaraan ang may kinalaman sa pagpirma at pagkumpirma ng pagkakakilanlan. Kaya si Jasper mismo ang gumawa nito. Bihira lang tayong tatlo magkita at kumain ng magkasama. Inom tayo hanggang sa bumaba tayo mamayang gabi. Kinuha ni John ang isang bote ng brandy at sumigaw, lasing at bahagyang namula ang pisngi. Hindi kalakihan ang private room, pero tamang-tama ang laki nito para magkatabi silang tatlo. Sa mesa sa harap nila ay maraming bihirang uri ng karne. Ang 6 na napakamahal na royal crab lamang ay isang bagay na napakaganda na kahit na ang mayayaman ay hindi palaging makakakuha. Eto, Jasper, halina't subukan itong royal crab. Ito ay isang bagay na binili ko ng isang matandang kaibigan. Mayroon lamang isang royal crab sa 2,000 crab, at isang superior royal crab lamang sa bawat 10 royal crab. Kumuha si Vita ng royal crab at nagsalita habang inilagay ito sa harap ni Jasper. Kakahawak lang ni Jasper ng salamin kay John nang marinig niya si Vita at ngumiti. Iyon ay dapat talagang isang bagay na mahusay. Kailangan kong subukan ito, kung gayon. Ipinanganak mula sa kahirapan, si Jasper ay hindi mapili sa pagkain. Ang tanging hiniling niya ay ang pagkain ay nakakain. Ito ang taong 2001 at ang isyu sa pagkain at kalusugan ay hindi pa magiging kasing lubhan nito sa hinaharap. Karamihan sa mga natupok ngayon ay malusog. Gayunpaman, pagdating sa mga kayamanan tulad ng royal crab, ito ay isang delicacy na maaaring subukan ng mga ordinaryong tao anuman ang panahon. Hehe, ang royal crab na ito ay hindi ang pangunahing ulam. Mayroon tayong mas magandang pagkain na darating. Bilang host, hininaan ni Vita ang boses at sinabihan ang dalawa, na nagkukunwaring misteryoso. Tumingin si John kay Vita at sinabing, hindi nasisiyahan, tama na, Vita. Alam ko na ikaw ang foodie ng iyong bangko, ang mahusay na bangkiro ng industriya ng gourmet. Itigil ang pagtatago ng mga bagay sa amin at pumunta sa punto. Tumawa ng malakas si Vita at sumagot, ang pangunahing chef ng pribadong restaurant na ito ay isa sa pinakamagagandang chef sa Waterloo City. Ang pinakamasarap na ulam dito ay specialty din ng chef, ang blowfish. Natigilan si John. Maaaring hindi niya alam ang gourmet tulad ng alam ni Vita, ngunit mayroon pa rin siyang sentido kumon. Sumimangot siya at nagtanong, ang blowfish ay nakakalason, hindi ba? Ang kasabihang ang pinaka-nakakalason na pagkain ay ang pinakasariwa, ay tiyak tungkol sa blowfish.
Sinabi ni Vita na may labis na gulat na ekspresyon, mula sa kanilang mga organo hanggang sa kanilang daluyan ng dugo, ang blowfish ay puno ng lason. Ang lason ng isang blowfish lamang ay napakalakas na kaya nitong pumatay ng 10,000 tao. Ngunit habang ito ay lason, mayroon ding paraan upang lutuin ito. Sa kamay ng isang chef na marunong magluto nito, ang ulam na ito ay naging pinakamasarap na ulam sa buong mundo. Huwag kang mag-alala. Ang pangunahing chef dito ay ginawa ang kanilang pangalan sa loob ng higit sa 1 dekada salamat sa dish na ito at walang nangyari dati. Lahat ng nakasubok nito nakakamiss ang lasa nito. Ang pangunahing chef na ito ay gumagawa ng 5 bahagi ng blowfish bawat linggo, at ang ilang mas mayayamang tao ay nag-book pa nga ng mga flight mula sa Hilaga para mag-order ng maaga. Hindi ito madali ngunit hinayla ko ang ilang mga string at pinamamahala ang mag-order ng 1 bahagi ngayon. Malapit na itong ilabas.